Kabanata 4761. Sa sandaling iyon, isang mahabang espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang Kalimdor Sword, nakaharap sa Quasi-Boundless Rank at sa Kalimdor Sword, siguradong makakaharap si James sa pagkatalo sa pagkakataong ito. Inilabas ni Winona ang Kalimdor Sword. Noong nakaraan, hindi niya lubos na natap ang tunay na kapangyarihan ni Kalimdor. Gayunpaman, ngayong natamo na niya ang Quasi-Boundless Rank, maaari niyang ilabas ang buong potensyal ng Kalimdor Sword. Hawak si Kalimdor, itinutok niya ang talam kay James. Ang hindi nakikita ngunit nasa salat na sword energy ay lumundag, na diniinan si James. Gayunpaman, habang ang puwersa ng espadang ito ay malapit na kay James, ito ay nagkalat, na tuluyang nawala. Anong nangyayari? Ang tanawing ito ay nag-iwan sa mga powerhouse sa labas ng battle arena na namangha. Maging si Wailria ay natigilan, natuon ang kanyang atensyon kay James na nasa loob ng arena. Bulong niya sa sarili, anong klaseng supernatural power ito? Isa para sa lahat. Nahawakan ni James ang supernatural signature skills na nasa loob ng The Answers. Sa kanyang oras na nagmumuni-muni sa pag-iisa, hinigup niya ang karagdagang karma power, muli na isinubsob ang sarili sa pamamaraan ng paglilinang mula sa The Answers. Ang kanyang pag-unawa sa isa para sa lahat ay umabot sa isang mataas na yugto. Ang supernatural na kapangyarihang ito ay maaaring tawaging isa para sa lahat o isang pagsira sa lahat. Maaari din itong ilarawan bilang one shatter all. Sa asensya, ito ay isang hindi magagapi na supernatural na kapangyarihang may kakayahang lumuso sa anumang puwersa at makabasag ng anumang landas. Damn it! Nagalit si Winona at nagpasya na ilunsad ang kanyang pag-atake. Ibinaon niya ang kanyang buong lakas sa Kalimdor Sword, na naging dahilan upang manginig ito at nagbuga ng malakas na dagandong. Isang nag-iisang welga ang pinakawalan. Sa bawat sweep ay ang Supreme Path na naglalaman ng sword energy na namaterialize mula sa pinakamataas at transcendent na path. Sa isang iglap, binalot ng sword energy si James. Habang papalapit ito sa kanya, ang mga hibla ng sword energy na ito ay nawala sa limot. Gayunpaman, kulang pa rin ang cultivation rank ni James. Bagamat nagawa niyang paalang bisa ang isang bahagi ng pag-atake, hindi niya kayang kontrahin silang lahat. Mayroong ilang mga hibla ng sword energy na hindi niya ganap na ma-neutralize. Nagtagumpay lamang siya sa pagpapahina sa isang bahagi ng kanilang puwersa. Sa kabila ng pangangasiwa upang bawasan ang ilang puwersa, hindi siya nang ahas na harapin ang welga ng direkta. Isang direktang tama ang tatagos sa kanyang katawan sa kabila ng kanyang kakaibang pangangatawan. Sa isang mabilis na pag-iisip, pinaandar niya ang Blithe Omniscience, mahusay na iniiwasan ang pag-atake. Gayunpaman, ang battle arena ay puspos ng sword energy. Tila may lumabas na field mula sa sword energy na ito, na naging dahilan upang hindi epektibo ang mga pagtatangka sa pag-iwas ni James. Dahil dito, gumugol si James ng maraming oras sa patuloy na pag-iwas sa mga pag-atake. Kasabay nito, nagtamo siya ng mga pinsala. Ang kanyang katawan ay nasugatan ng mabigat na sword energy, na nagpapakita ng matitinding sugat. Sa kabila ng battle arena, hindi mabilang na mga powerhouse ang nakamasid sa laban. Hindi man lang sila kumurap, natatakot na mawala ang isang sandali ng panuurin. Ang Quasi-Boundless Rank na sinamahan ng Kalimdor Sword ay tunay na kakilakilabot. Malinaw na nalulupig si James. Hindi niya kayang tanggapin ng direkta ang mga pag-atake ni Winona. Mukhang magwawagi si Winona sa laban na ito. Sa sandaling iyon, hindi may kakaila ang pangingibabaw ni Winona, dahilan para mag-alinlangan si James na direktang humarap sa kanya. Sa kabila ng paggamit ni James ng kanyang sukdulang lakas at pamamahala upang bahagyang mapawalang bisa ang mga pag-atake ni Winona, hindi pa rin niya nakayanan ang kanyang walang humpay na paghagupit. Damn, paano siya naging ganito kalakas? Nagmura si James sa loob. Hindi niya inakala na magiging napakalakas ni Winona habang hawak ang Kalimdor Sword. Ngayon, naunawaan niya na hindi niya kayang maging sobrang kumpiyansa.
Kung hindi, sasalubungin niya ang kanyang wakas sa ilalim ng talam ni Winona. Sa isang pag-iisip lamang, ang Chaos Sword ay nagpakita sa kanyang pagkakahawak. Hawak ang Chaos Sword, paulit-ulit niya itong inihampas para ilihis ang papasok na Sword Energy. Gamit ang Chaos Sword, halos hindi napigilan ni James ang kanyang sarili laban sa mga pag-atake ni Winona. Nakakamangha talaga ang lalaking ito. He's managing to endure such fierce attacks, paghanga ni Wailea. Samantala, matamang pinagmamasdan ni Winton. Naramdaman ang kumpletong lakas ni Winona, sinuri niya ang sitwasyon at bamulong sa sarili, kung ito ang buong potensyal ni Winona, kung gayon ang quasi-boundless rank ay mukhang hindi kahanga-hanga. Kabanata 4762. Si Winton ay nanunood ng labanan. Matapos maramdaman ang kasalukuyang lakas ni Winona, tinitimbang niya ito sa kanyang puso. Sa kanyang nakaraang pakikipaglaban kay James, ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan ngunit pinigilan niyang gamitin ang supernatural signature skills. Pinanghahawakan niya ang paniniwala na kaya niyang madaig si Winona sa kalagayan nito ngayon. Sa arena ng labanan, sumiklab ang matinding labanan. Ang sword energy ay nag-crisscross at patuloy na naapektuhan ang nakapalibot na formation. Sa kabila ng pagsisikap ng maraming powerhouses na patatagin ang Porma Sion mula sa labas, ito ay nasa bingit ng pagbagsak. Napakalakas nila, talagang minaliit ko sina James at Winona. Sinabi ni Lothar, kung magpapatuloy ito, ang pagbuo ay hindi may iwasang masira sa malaot madali, at ito ay magsasad ng kapahamakan para sa sansinukob na ito. Agad siyang sumigaw, hindi na kayang ipagpatuloy ng lugar na ito ang iyong laban. Kung talagang gusto mong matukoy ang isang panalo, pumunta sa Endless Void at magpatuloy doon. Kung magpupursage ka sa pakikipaglaban dito, hindi lang ang 5 bahay ng Verde Academy kundi pati ang universo na ito ay masisira sa inyong pag-aaway. Nang marinig ang boses na ito, hindi napigilan ni Winona na tumigil. Nang huminto siya, napabuntong hininga si James. Ang bawat galaw ni Winona ay nakamamatay, at ang kanyang lakas ay kakilakilabot. Matapos gamitin ang Chaos Sword, buong-buo siyang nakatuon sa labanan, hindi nang ahas na maging pabaya dahil anumang pagbagsak sa konsentrasyon ay maaaring magresulta sa pinsala. Let's battle in the endless void, deklara ni Winona, nakatutok ang tingin kay James. Ang kamatayan mo o ang kamatayan ko. Damn it, hindi maiwasang magmura ni James. Ma'am, sparring lang po tayo. Hindi kailangang maging usapin ng buhay at kamatayan. Enough talking, sabi ni Winona sa malamig na boses. Kaagad siyang nawala sa kanyang orihinal na posisyon, at sa susunod na sandali, muling lumitaw sa labas ng universo. No choice si James kundi sumunod. Magkasama silang umalis sa sansinukob na ito at pumasok sa Endless Void. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang rehiyon ng walang katapusang void. Sa kabila ng mga labi ng mga universo, lahat sila ay nasira, walang buhay sa hindi mabilang na edad. Nakatayo si Winona sa isang planeta, ang kanyang aura ay nakakatakot kaya hindi ito kinaya ng planeta. Ito ay nagkapira-piraso, naglalaho sa kawalan. Lumitaw si James, hawak ang Chaos Sword. Dumating din ang iba pang mga powerhouse upang saksihan ang labanan. Ang mga alagad ng 5 bahay ng Verde Academy ay walang mga kwalipikasyon para makadalo. Kahit na makapunta sila, hindi sila nang ahas, dahil walang mga protection na Porma Sion dito. Kung sila ay mahuli sa resulta ng labanan, sila ay agad na mawawala ng buhay. Ngayon sa Endless Void, hindi naiwasang magmungkahi ni James, paano kung dito natin tapusin ang laban na ito? Aaminin ko, at maaari kang magkaroon ng posisyon ng ulo. Aalis ako sa Tempest House, at tungkol sa pagiging lingkod mo, kalimutan na natin iyon, hindi ba? Masasabi ni James na medyo nababalisa si Winona. Talagang ayaw niyang itulak ang labanang ito sa mapait na wakas sa kanya. Ayoko ng iyong tinatawag na pagsuko. Gusto kitang talunin ng patas. Kabuuan man ang buhay ko, matatalo kita, umalangaw ang boses ni Winona. Nang marinig ito ni James ay hindi na nakaimik. Kung alam niyang ganito ang mangyayari, hindi niya sana tatanggapin ang hamon noong una. Bago pa siya makapag-react, naglunsad ng panibagong pag-atake si Winona. Sa pagkakataong ito, ang kanyang sword energy ay mas malupit.
Napilitan si James na patuloy na umatras habang naglulunsad ng mga counter-attacks. Gayunpaman, si Winona ay tila gumamit ng isang uri ng lihim na sining, na ginagawang mas malaki at mas nakakatakot ang kanyang lakas kaysa dati. Maging si James ay nakitang imposibleng makatiis siya sandali. Wala siyang choice kundi gamitin ang 9 voices ng chaos. Ang kanyang espada ay naglabas ng isang mahiwagang tunog, na nagtipon at bumuo ng isang nakakatakot na sword energy. Gayunpaman, si Winona, kasama ang kanyang napakalaking lakas at ang Kalimdor sword, ay pilit na nalabanan ang unang tono ng 9 voices. Nagpatuloy si James sa paglabas ng teknik. Nang maabot niya ang ikapitong tono ng 9 voices, sa wakas ay napaatras si Winona, at pinalipad ang kanyang Kalimdor sword. Natalo ka, umalangaw ang boses ni James. Hindi ito mawawala. Kabanata 4763. Malamig na wika ni Winona. Sa sandaling iyon, sinimulan niyang sunugin ang sarili niyang blood essence. Ang Kalimdor sword, na natamba, ay lumipad pabalik sa kanya. Hinawakan niya ang espada at hakbang-hakbang na naglakad patungo kay James, bawat hakbang ay nagiging sanhi ng pagkabasag ng walang laman sa ilalim ng kanyang mga paa. Matapos sunugin ang sarili niyang blood essence, tumaas ang kanyang lakas, at muli niyang sinisingil si James. Pinakawalan ni James ang 9 voices ng chaos, ngunit hindi nito mapinsala si Winona. Ang lahat ng kanyang mga pag-atake ay ganap na hiniranggan niya. Ang babaeng ito, sa malayong kawalan, pinanood ni Lothar ang eksenang ito nang walang magawa at sinabing, malalim ang determinasyon ng babaeng ito. Kung walang ganoong determinasyon, paano siya nakalusot sa quasi-boundless rank? Gayunpaman, siya ay magiging baldado pagkatapos ng labanang ito. Kahit matalo niya si James, babagsak siya sa kasalukuyang ranggo niya at baka hindi na siya bumalik sa quasi-boundless rank. Swish! Sa Endless Void, isang nakasisilaw na sword energy ang sumambulat. Naramdaman ni James ang mapanganib na aura. Sa isang pag-iisip, pinakawalan niya ang blossoming. Agad, nagpakita ang Sacred Blossom, sinusubukang hadlangan ang nakakatakot na sword energy. Swish! Ang sword energy ay kahawig ng isang hindi nagalaw na kaharian, walang tigil na sumusulong. Kahit ang Sacred Blossom ay hindi nakayanan ang nakakatakot na espadang ito. Agad na umiwas si James gamit ang Blithe Omniscience. Gayunpaman, nalock na siya ni Winona gamit ang kanyang aura. Sa kabila ng kanyang pagkawala at muling pagpapakita sa ibang rehiyon, sumunod si Winona, at nagkaroon ng pangalawang sword energy. Nag-aapoy ang blood essence ni Winona, na nagbibigay sa kanyang napakalaking kapangyarihan. Itinaas ni James ang kanyang espada upang labanan, ngunit ang kanyang Chaos Sword ay pinalipad. Tinamaan siya ng espada. Ang kanyang katawan ay patuloy na umatras, at ang walang laman sa likod niya ay gumuho, na inihayag ang napakalalim na spatial black holes. Ang kanyang katawan ay malalim na nasilo sa loob ng walang laman na black holes. Patay na ba siya? Tapos na ba? Sa Endless Void, maraming powerhouse ang nanood sa labanan. Nang makita ang eksenang ito, naniwala sila na namatay na si James. Maging si Wailea ay nag-aalala sa kanya. Tulad ng pag-iisip ng lahat, kabilang si Winona, na napatay si James, isang figure ang lumabas mula sa black holes ng Endless Void. Ang taong ito ay mukhang miserable, na puno ng dugo na may nakakatakot na sugat na dulot ng mabigat na sword energy. Pinandilatan ni Winona ang lumalabas na si James, nakaramdam ng pagkagulat. Nahirapan siyang paniwalaan na si James, na nakarating lamang sa maagang yugto ng Terra Acme rank, ay ganito kalakas. Hindi siya maaaring patayin kahit na sinunog niya ang kanyang blood essence. Tapos na ang laban. Tumayo si James sa Endless Void. Sa sandaling iyon, inactivate niya ang Tenfold Realms Transcendent Sutra at itinaas ang dalawang kamay. Inipon ng kanyang kaliwang kamay ang kapangyarihan ng Greater Paths, na bumubuo ng Chaos Power, habang ang kanyang kanang kamay ay nagpakita ng Verde Power. Chaos at Verde. Dalawang pinakamataas na kapangyarihan ang nahayag. Gayunpaman, kahit na ito ay hindi sapat upang talunin si Winona o gawin siyang magbunga. Sa ilalim ng impluensya ng Tenfold Realms Transcendent Sutra, ang dalawang kapangyarihang ito ay unti-unting nagsanib upang bumuo ng isang bagong puwersa.
Bago pa ganap na mahayag ang puwersang ito, gumuho na ang espasyo sa paligid ni James. Ang endless void na ito ay hindi makayanan ang puwersang ito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Winona ang isang kapansin-pansing kapangyarihan, kahit na siya ay nasa quasi-boundless rank at nasunog ang kanyang blood essence. Nakaramdam siya ng takot, kawalan ng pag-asa, at ang nakakatakot na imposibleng madaig si James. Tama na, umalangaw ang isang boses. Kaagad, lumitaw si Lothar. Tumingin siya kay James, na pinagsanib ang kapangyarihan ng Chaos at Verde, at sinabing, James, natalo si Winona sa labanang ito. Bawiin mo itong kapangyarihan mo. Kahit ako ay kinikilabutan dito at hindi naglakas loob na harapin ito ng direkta. Kabanata 4764. Sa Endless Void, maraming powerhouse ang nanood sa labanan. Ginamit ni James ang pinakamataas na kapangyarihan ng Chaos at Verde, pinagsama ang mga ito gamit ang Tenfold Realms Transcendent Sutra upang lumikha ng bagong puwersa. Dahil dito, pinagpawisan si Lothar, na nanunood. Kahit na siya ang pinuno ng Verdet House at may hawak na pinakamataas na posisyon sa Verde District, wala pa rin siyang kumpiyansa na direktang harapin ang kapangyarihang ito. Gayunpaman, ang kanyang kawalan ng katiyakan tungkol sa pagharap dito ay hindi nangangahulugan na maaaring hamanin siya ni James. Humakbang siya para makialam. Hindi nais ni James na gamitin ang huling hakbang na ito, ngunit siya ay naiwan na walang pagpipilian. Ngayong pumasok na si Lothar, binawi niya ang kapangyarihan at nawala sa eksena. Sa tuktok ng likurang bundok sa Tempris House, maraming powerhouse ang nagtipon. Sina Waelia, Sachi, at Winton ay nakatingin kay James. Kinamot ni James ang kanyang ilong at nagtanong, bakit lahat kayo nakatitig sa akin? Itinaas ni Waelia ang kanyang hinlalaki at sinabing, kahanga-hanga. Hindi ko akalain na matatalo ng isang Terra-boundless rank cultivator ang isang quasi-boundless rank powerhouse. Kung hindi pumasok si Lothar para pigilan ito, tiyak na napahamak si Winona sa kamay mo. Kalmadong sagot ni James, I bear no deep grudge against her. Hindi na kailangang patayin siya. Kaya lang, malalim ang pagkahumaling niya, at kailangan kong makuha ang respeto niya. Nang matapos siyang magsalita ay tumalsik siya ng isang bibig ng dugo. Ang kanyang mukha ay naging mapatla, at siya ay medyo magulo. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng bibig niya at nagpatuloy, I'm injured. Kailangan kong pumunta at magpagaling. Kapag naka-recover na ako, pupunta ako sa Aeternus District. Dahil doon, umalis si James, naglaho sa manor at nagtungo sa isang mapayapang lugar sa likod ng mga bundok para sa pagpapagaling. Samantala, sa pangunahing bulwagan ng Verdet House, nagtipon ang mga powerhouse mula sa 5 bahay ng Verde Academy. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kalakas si James. Sa totoo lang, sa Terra-boundless rank pa lang, nagawa niyang talunin si Winona, na nasa quasi-boundless rank. Kung hindi dahil sa panghihimasok ni Sir Lothar, nawalan na ng buhay si Winona. Anong klaseng kapangyarihan ang pinakawalan ni James? Naramdaman ko ang isang bakas na ito ay Verde, ngunit ano ang iba pang puwersa? Sa pangunahing bulwagan, pinag-uusapan ng maraming powerhouse ang mga kaganapan sa labanan. Lumapit si Lothar at sinabing, tama na, natapos na ang bagay na ito. Ano man ang kailangan ninyong gawin, sige at gawin ninyo ito. Dahil doon, umalis din si Lothar. Sa isang tahimik na lugar sa likod ng mga bundok ng Verdet House, nakaupo si Winona na naka-cross-legged. Ang kanyang buhok ay malayang bumagsak sa kanyang likuran. Namumutla siya na may mahinang aura. Lumitaw si Lothar sa kanyang harapan. Mahina niyang sinabi, Sir, pasensya na kung napahiya kita. Pagkasabi nito, kinuha niya ang Kael'thas sword at inialok ito gamit ang 2 kamay, na nagsasabing, hindi ako karapat-dapat na ariin itong Kael'thas sword. Tumayo si Lothar sa kanyang harapan. Siya ay tumingin sa kanya na may haplos ng kawalan ng kakayahan, bumantong hininga, at sinabi, ang iyong landas ng paglilinang ay masyadong maayos. Natural lang na harapin mo ang kapighatyang ito. Sa labanang ito, sinunog mo ang iyong blood essence. Ang iyong rango ay bumagsak, ngunit ito ay magdadala sa iyo ng mga benepisyo. Malungkot na ekspresyon ang suot ni Winona. Nagtiwala siya sa pagkakataong ito. Gayunpaman, natalo pa rin siya.
Kahit na sinunog ang kanyang blood essence at natamo ang napakalaking kapangyarihan, nanatili siyang walang laban kay James. Hindi lamang siya bumagsak sa ranggo, ngunit ang kanyang cultivation heart ay nayanig din. Kung hindi nababawi ang kanyang katahimikan at pag-aayos ng kanyang paglilinang na puso, siya ay mapahamak. Sir, ano ang dapat kong gawin? Walang magawang tumingin si Winona kay Lothar. Sinabi ni Lothar, dahil nagkaroon ng kasunduan bago ang labanan, dapat kang sumunod kay James at maging kanyang lingkod. Hindi pwede. Agad namang tumutol si Winona. Kahit sa kamatayan, hindi ako magiging maid niya. Sinulyapan siya ni Lothar, napansin ang kanyang kakaibang emosyon, at sinabing, harapin mo ang kinakatakutan mo. Ito ang tanging paraan para matuklasan mong muli ang iyong puso ng paglilinang at umunlad pa sa iyong landas ng paglilinang. Huwag mong maliitin si James. Sa kabila ng kanyang mababang cultivation rank, ang kanyang cultivation heart ay hindi isang bagay na maihahambing mo. Sundin siya, matuto ng tame time, at humingi ng patnubay ng may pagpapakumbaba. Ito ay makikinabang sa iyo sa katagalan. Isipin mo ito para sa iyong sarili. Kabanata 4765. Pagkatapos magsalita, nawala si Lothar. Si James ay nagtamo ng mga pinsala sa panahon ng labanan, at hindi sila menor de edad. Pagkatapos ng labanan, sinimulan niyang gamutin ang kanyang mga sugat sa loob ng pagbuo ng oras. Hindi nagtagal, naghilom ang kanyang mga sugat. Sa Tempris House, sa loob ng isang manor na matatagpuan sa pangunahing tuktok ng likurang bundok, nagtipon si James at iba pang powerhouses mula sa Tempris House. Tumingin si James sa lahat at nagsalita. Sa una ay sinadya kong kunin ang pagkakataong ito na matalo kay Winona, bumaba sa aking posisyon bilang pinuno ng Tempris House, at pagkatapos ay umalis ng bahay. Gayunpaman, hindi ko alam na magmumungkahi siya ng ganoong taya. Kung natalo ako, hiniling niya na ako ay maging tagasunod niya. Walang choice kundi ipaglaban ang buhay ko. Ngayong halos naayos na ang mga usapin ng Tempris House, maaari na tayong maglakbay patungo sa Aeternus District. Nang marinig ang tungkol sa Aeternus District, lumiwanag sa mukha ni Sachi ang pananabik. Tara na, tara na. Walang tiyagang tumunog si Walia. Let's go, sabi ni James. Kasunod nito, ang grupo ay nawala sa lugar, ngunit muling lumitaw sa kawalan sa labas ng universo na ito. Hindi ba ginagamit natin ang teleportation formation? Naguguluhan na tanong ni Walia. Hindi, sagot ni James. Ang paggamit ng teleportation formation ay medyo mapurol. Gusto kong tuklasin ang ibang mga distrito ng Endlos. Ang paglalakbay na ito sa Aeternus District ay magdadala sa amin sa maraming distrito, kabilang ang Welcome District, kung saan nais kong makilala ang Yardos. Ang layunin ni James para sa paglalakbay na ito ay hindi lamang upang makita ang Aeternus District. Nais niyang galugarin ang higit pang mga distrito. Ang kanyang pangunahing prioridad ay ang pagbisita sa Yardos sa Welcome District. Isang panahon na lang ang layo ng grand event sa Hazif District. Makakarating ba tayo sa tamang oras? Tanong ni Walia na kumunat ang noo. Talagang aabot tayo, nakangiting sabi ni James. Sige, mamasyal tayo, sagot ni Walia pagkatapos mag-isip. Pagkatapos, nagpatawag siya ng airship. Sa isang talon, lahat ay sumakay sa airship. Wait, maya-maya lang, may narinig na boses mula sa Cosmic Expanse sa unahan. Si James at ang iba ay nakatayo sa deck ng airship, nakatingin sa Cosmic Horizon. Isang figure ang nagkatotoo. Nakasuot ng simpleng puting roba ang babae at may mahaba at itim na buhok na umaagos sa likod niya. Naglabas siya ng hindi mapagkunwari na aura. Siya si Winona. Sa sandaling iyon, nawala sa kanya ang pagmamataas na dating taglay niya. Kumunot ang noo ni James habang tinitingnan ang hitsura niya at nagtanong, anong ginagawa mo dito? Humakbang si Winona sa kawalan, lumitaw sa airship. Tumingin siya kay James at sa iba na may magalang na ekspresyon. "I offer my respects to Sir James and the esteemed elders," sabi niya habang bahagyang yumuko. "Nandito ako para tuparin ang kasunduan natin. Dahil natalo ka, ako na ngayon ang iyong tapat na tagasunod, handang maglingkod sa iyong utos." Ha! Sandaling natigilan si James.
Para sa kanya, ang kasunduan bago ang kanilang labanan ay isa lamang casual na pahayag, na hindi dapat seryosohin. Sinulyapan niya si Winona, na same time na nangako, at sinabing, hindi mo kailangang seryosohin ito. Hindi mo na kailangan maging kasambahay o ano paman. Pwede ka nang bumalik. Gayunpaman, hindi umalis si Winona. Tumingin siya kay James at mahinang nagsalita, sa laban natin, sinunog ko ang blood essence ko. Ang rank ko sa cultivation ay hindi na stable sa simula, kaya ito ang naging dahilan ng pagbaba ng rank ko pagkatapos ng labanan. Sinabi ni Sir Lothar na pambihira ka at hiniling sa akin na sundan ka upang malaman at matuklasan muli ang aking cultivation heart. Kung hindi, mananatili akong natigil dito sa natitirang bahagi ng aking buhay. Gusto kong maging tagasunod mo para matuto mula sa iyo, tuklasin muli ang aking cultivation heart, bumalik sa quasi-boundless rank, at makapasok pa sa chaos rank. Kapag dumating ang panahon na iyon, hahamunin ulit kita. Malumanay na wika ni Winona, ang kanyang mga salita ay tumutulo sa kababang loob. Sa harap ni James, hindi niya magawang mag-ipon ng kahit katiting na pagmamataas. Ang kanyang walang patid na paglilinang na puso at mga talento ay tila hindi gaanong mahalaga sa harap niya. Kabanata 4766. Sa mukha ni Winona na umaarte ng ganito, walang ganang isama si James. Bago pa niya ito muling tanggihan, nagsalita si Wailea, anyway, hindi naman masama ang lakas niya, at hindi siya magiging pabigat. Isama natin siya. Masiglang tumango si Sachi. Ang kanyang pagbabalik sa Aeternus District sa pagkakataong ito ay para maghiganti. Kahit na ang powerhouse na pumatay sa kanyang ama ay mula sa Aeternus District, nag-aalala siya na ang buhay na nilalang na ito ay nakikipagsabwatan sa ibang mga distrito. Ang pagkuha ng isa pang powerhouse sa kanya ay magpapataas ng pagkakataong manalo. Sa pagsasalita nilang dalawa, wala masyadong masabi si James. Sige, sumunod ka. Salamat, mahinang sagot ni Winona. Maglayag ka. Tawag ni Wailea at saka pinaandar ang airship. Agad na nawala ang airship sa kinalalagyan nito at pumasok sa endless void. Ang kanilang unang hintuan sa paglalakbay na ito ay ang Mount Blythe sa Welcome District. Sa paglalakbay sa Mount Blythe, ang airship ng Wailea ay ang pinaka-top tier na magic treasure, na may kakayahang tumawid sa kalawakan. Gayunpaman, ang pagtawid sa isang distrito ay tumatagal ng maraming oras. Ayon sa pagtatansya ni Wailea, aabutin ng hindi bababa sa 100,000,000 taon bago makarating sa Welcome District. Sa kabila ng kahabaan nito, parang isang kisap mata lamang para sa mga powerhouse. Sa loob ng isang silid sa airship, nag-set up si James ng time formation sa paligid ng silid. Naka-cross-legged siya sa sahig, isang sinaunang balumbon ang lumulutang sa kanyang harapan. Ang sinaunang balumbon na ito ay ang Aeternus Mantra ng Aeternus District. Ito rin ang sagradong balumbon sa loob ng distrito. Si James ay nagtataglay ng Aeternus Mantra sa mahabang panahon, ngunit hindi niya alam na ito ay isang sagradong balumbon. Ngayon, same time siyang nakasubsob sa kanyang pag-aaral. Binuksan ang Aeternus Mantra, na nagpapakita ng mga inscription na naka-hover sa harap niya. Maingat niyang pinagmamasdan at naintindihan ang mga ito. Kasunod nito, isinaaktibo niya ang Tenfold Realms Transcendent Sutra, na inihanay ang kanyang paglilinang sa pamamaraang nakabalangkas sa Aeternus Mantra. Matapos ma-master ang Tenfold Realms Transcendent Sutra, taglay niya ang kakayahang maunawaan ang sagradong balumbon. Hindi nagtagal, nilinang niya ang isa pang kapangyarihan na kilala bilang kapangyarihang walang hanggan. Talagang milagro, sabi ni James, huminga ng malalim at bumubulong sa sarili. Ang hinalinhan na lumikha ng Tenfold Realms Transcendent Sutra ay talagang pambihira. Kung wala ito, kahit nataglay ko ang sagradong balumbon at maunawaan ang mga nilalaman nito, malilinang ko lamang ang kapangyarihang nasa loob ng sagradong balumbon ngunit hindi ko namalinang ang isa pang kapangyarihan mula rito. Sa pamamagitan lamang ng paglinang ng Tenfold Realms Transcendent Sutra maaari kong sabay na linangin ang mga kapangyarihan ng isa pang sagradong balumbon. Talagang inaasam kong makuha ang lahat ng sagradong scroll, linangin ang Tenfold Realms Power, at pagsamahin ang mga ito sa Tenfold Realms Transcendent Art Supernatural Signature Skills balang araw.
Matapos ma-master ang Eternal Power, pinanatili ni James ang Aeternus Mantra. Ikinalat niya ang Time Formation at tumayo mula rito. Sa sala ng airship, ilang mga powerhouse ang natipon, at nakikibahagi sa talakayan. Pagpasok ni James, agad na tumayo si Winona at magalang na tumawag, Sir James. Matapos siyang tawagin bilang Sir, mabilis niyang inayos ang sarili, Maestro. Si Winona ay nakasuot ng plain green robe, na nakatali ang mahabang buhok, na nagbibigay sa kanya ng dalisay at mapagkumbaba na anyo, na walang anumang bahid ng pagmamalaki o kayabangan. Hindi gaanong pinansin ni James ang mga titulong ito at umupo sa isang bakanteng lugar. James, malapit na tayo sa Welcome District. Kilala mo ba talaga si Yardos? Tanong ni Waleria habang nakatingin sa kanya. Kabanata 4767. Know him, tumango si James. Ako rin, bulalas ni Winton, nakangiti habang nagpatuloy, speaking of which, si Yardos, na nasa parehong rango ng cultivation, ay minsang natalo ko. Isa siya sa mga talunan kong kalaban. Braggart, sabi ni Waleria, na may suot na pag-aalinlangan. Anong uri ng pag-iral si Yardos Zagarori? Naabot na niya ang Chaos rank, at ang kanyang katayuan sa 9 district ng Endlos ay napakataas. Ang mga makakatalo sa kanya ay mabibilang sa isang banda. Kilala mo man siya o hindi, malalaman natin kapag nakilala mo siya, hindi gaanong ipinaliwanag ni James. Umiikot ang mga mata niya. Ngayong nakapagtanim na siya ng 3 sagradong balumbon. Pinag-iisipan niya kung ang paglalakbay na ito sa Welcome District ay magbibigay ng pagkakataon na subukan ang kanyang kapalaran sa pamamagitan ng pagbisita sa Mount Asher. Iniisip niya kung maaari niyang obserbahan ang sagradong balumbon ng Welcome District. Kapag nakita na niya ang mga ito, maaalala niya ang mga inscription sa sagradong balumbon, at maaari niyang linangin ang mga ito. Pagkatapos, kabisado niya sana ang 4th Path Technique. Mula doon, magiging mas malapit siya sa 10 Path Techniques, at mas malapit sa pagmaster ng Tenfold Realms Transcendent Art. Patuloy na umikot ang mga mata ni James, at agad na napansin ni Waleria, na nagtanong, ano na naman ang plano mo sa iyong isipan? Wala, mabilis na sagot ni James, umiling-iling. Ano kaya ang posibleng pinaplano ko? Matagal nang nasa airship si Winona, ngunit si James ay nag-iisa sa buong panahon. Hindi siya nakahanap ng pagkakataong magtanong tungkol sa pagtuturo. Ngayon na sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataon, nagtanong siya, Guro, maaari ko bang tanungin kung ano ang nagpapanatili sa iyong pagpupursage sa iyong paglilinang at nagdala sa iyo sa iyong kasalukuyang antas? Well, bahagyang nag-alinlangan si James. Ang mga bagay na ito ay mas mabuting huwag nang sabihin, dahil ang pagsisiwalat ng mga ito ay maglalantad kung sino talaga siya. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsimula siyang gumawa ng kwento. Isang bagay tungkol sa pagnanais na maging isang powerhouse at gustong pakasalan ng isang celestial na dalaga. Nagdadaldal siya, at si Winona ay nakinig ng mabuti. Alam ni Waleria na ginagawa ito ni James ngunit hindi siya mapakali na ilantad siya. She rolled her eyes at umalis. Pagkatapos ng kanyang maliit na sesyon ng pagkukwento, kinuha ni James ang Aeternus Mantra at ibinigay ito kay Sochi. Anong nangyari? Medyo nagulat na tanong ni Sochi. Ngumiti si James at sinabing, nabasa ko na ang Aeternus Mantra. Hindi na ito kapaki-pakinabang sa akin, kaya ibinabalik ko ito sa iyo. Oh, talaga? Naging interesado si Sochi at nagtanong, minsan sinabi ng aking ama na ang Aeternus Mantra ay naglalaman ng sinaunang lihim na sining ng aking lahi. Gayunpaman, sa kabila ng mga henerasyon ng aking mga ninuno na sinusubukang unawain ito, walang sino man ang tunay na nakauunawa sa mga nilalaman. Ano ba talaga ang nakatala sa Aeternus Mantra? Ang Aeternus Mantra ay ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang ama bago ito pumanaw. Ilang beses na niyang sinubukang basahin ito, ngunit hindi niya ito maintindihan. Kahit na nakakagawa siya ng ilang mga inscription ng may matinding pagsisikap, hindi siya nauunawaan. Alam mo ba na mayroong isang sagradong balumbon sa ibang mga distrito? Tanong ni James. Oo, tumango si Sochi, na nagsasabing, narinig ko na sila, ngunit hindi ko alam ang mga detalye. Nagsimulang talakayin ng dalawa ang sagradong balumbon. Samantala, muling lumitaw si Waleria pagkaalis kanina.
Umupo siya sa gilid, may suot na kakaibang ekspresyon, at tumingin kay James habang nagtatanong, James, sabihin mo sa amin ang totoo. Naintindihan mo ba talaga ang Verde Power mula sa sagradong scroll ng Verde Academy? At paano naman ang kapangyarihang iyon na ginamit mo sa pakikipaglaban mo kay Winona, ang nagsanib sa Verde Power? Ano iyon? Sumulyap si James kay Waleria at sinabing, masasabi ko sa iyo, ngunit gusto kong maghintay ng pagkakataon na makasama ka sa Theas District at humiram ng sagradong balumbon ng Theas District para sa pagmamasid. Nang marinig ito, agad na nawala ang sigla ni Waleria, na parang lobo. Sagot niya, hindi ko maipapangako sa iyo yun. Ang sagradong scroll ng Theas District ay binabantayan ng sect leader, at hindi ko pa sila nakita. At saka, hindi ako sigurado kung kaya kong hikayatin ang sect leader na hayaan kang makita ito. Sa pagdinig nito, hindi na idiniin pa ni James ang usapin. Tila kailangan niyang maghanap ng pagkakataon sa hinaharap upang makipag-ayos sa Theas District Lord at makipagpalitan ng iba pang mga sagradong scroll para sa mga mula sa Theas District. Tumingin si James kina Sachi, Waleria, pati na rin kina Winona at Winton, na matamang nakikinig. Ngumiti siya at sinabi, sa 9 na distrito, bawat distrito ay may sagradong balumbon, at ang mga sagradong balumbon na ito ay naglalaman ng mga mahiwagang pamamaraan ng paglilinang. Ang bawat pamamaraan ng paglilinang ay maaaring maglinang ng isang ganap na bagong kapangyarihan. Kabanata 4768. Walang dahilan si James para itago ang mga sekretong ito. Una, buong tiwala siya sa mga nauna sa kanya. Pangalawa, kung wala ang Tenfold Realms Transcendent Sutra, imposibleng maunawaan ang mga sagradong scroll. Kahit na ang isang tao ay maaaring pamahalaan upang maunawaan ang mga ito sa pamamagitan ng mahusay na pagsisikap, paglinang ng mga pamamaraan ng paglilinang ay wala sa tanong. Kahit nalinangin sila ng isa, makakatuon lamang sila sa isang sagradong balumbon. Kung gayon, nilinang mo ba ang mga kapangyarihang naitala sa sagradong balumbon ng Aeternus District? Curious na tanong ni Waleria. At saka, anong sagradong scroll ng distrito ang nagtala ng kapangyarihang ipinakita mo sa pakikipaglaban mo kay Winona? Hindi masabi ni James ang buong katotohanan tungkol sa mga bagay na ito, kaya umiiwas siyang sumagot. Hindi interesado. Naramdaman agad ni Waleria na niloloko lang siya ni James. Nang walang karagdagang tanong, muli siyang nawala, iniwan ang kanyang orihinal na lugar. Samantala, inalis ni Sachi ang Aeternus Mantra. Nagpatuloy sa paglalakbay ang airship. Hindi nagtagal bago sila nakarating sa Welcome District. Narito na tayo, sabi ni Waleria, na huminto at itinuro sa unahan ng isang napakalaking kosmikong kalawakan. Ito ang pangunahing universo ng Welcome District, kung saan matatagpuan ang Mount Asher at Mount Blythe. Binawi niya ang airship, at natagpuan ng grupo ang kanilang sarili na nakatayo sa Endless Void. Tinitigan ni James ang kosmikong kalawakan sa unahan, nakaramdam ng pananabik sa kanyang kalooban. Sa wakas ay makikilala na niya si Yardos. Let's go, tawag ni James at humakbang pasulong. Sa susunod na sandali, pumasok sila sa Welcome Universe. Higit pa sa Mount Blythe sa Welcome Universe, sinuri ni James ang espiritual na tanawin ng bundok sa harap niya. Ang partikular na espiritual na bundok na ito ay walang proteksyon na porma sayon. Lumawak ang kanyang zen, na sumasaklaw sa kabuuan ng Mount Blythe. Sa tuktok ng bundok, naramdaman niya ang isang presensya na pamilyar at hindi pamilyar. Naglakad siya patungo dito ng may pananabik, gumawa ng isang hakbang na nagdala sa kanya sa hanay ng Mount Blythe. Sino ang nang-ahas na lumabag sa Mount Blythe? Isang nakakatakot na puwersa ang umalingaw mula sa tuktok ng bundok. Napalipad si James, bumagsak ang katawan niya sa lupa. Haha, walang ingat na tawa ni Waleria. Ito ba ang tinatawag mong matandang kaibigan? Agad na lumapit si Winona, tinulungan si James na makatayo mula sa lupa, at nag-aalalang nagtanong. Master, okay ka lang ba? Habang tinutulungan siya ni Winona na makatayo, hindi napigilan ni James ang umaagos na dugo sa loob niya, at tumalsik ito palabas, na nabahiran ng pulang-pula ang damit ni Winona. Nagsuot siya ng nahihiyang ekspresyon at humingi ng paumanhin, I'm sorry, hindi ko makontrol ang blood energy. Bahagyang umiling si Winona at hindi na umimik. Sa halip,
isang maningning na liwanag ang bumalot sa kanya, at agad siyang nagpalit ng damit. Pinunasan ni James ng kamay niya ang dugo sa gilid ng bibig niya. Tumingin siya sa Mount Blythe sa unahan, at sumigaw, Mr. Yardos, ganito ba ang pakikitungo mo sa dati mong matalik na kaibigan? Ako ito, James. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa bundok. Sa tuktok ng bundok ng Mount Blythe ay nakatayo ang isang matayog na puno. Isang lalaki ang nakahiga sa mga sanga nito, isang piraso ng damo na nakalawit sa kanyang bibig habang nakatingin sa langit. Nang marinig niya ang kaguluhan mula sa ibaba, nagulat siya kaya nahulog siya mula sa puno. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay umiikot ng maganda sa hangin, at siya ay bumagsak ng matatag sa lupa. James. Muling nanambalik ang mga alaala sa kanyang isipan. Hindi nagtagal, pinahaba niya ang kanyang zen, na iniskan ang bundok sa ibaba. Hindi lang si James ang nakita niya kundi nakita rin niya si Winton. Kabanata 4769. Bakit pumunta ang dalawa dito? Bumulong siya sa sarili, pagkatapos ay bumulalas, umakyat ka. Nang marinig ang boses, tumingin si James kay Valeria sa tabi niya at saka nagpatuloy sa pag-akyat sa bundok. Nakatayo si Yardos na nakasuot ng itim na damit sa tuktok ng bundok ng Mount Blythe. Nang makita niya si James, hindi niya napigilan ang kaba. Niyakap niya ito at humagalpak ng tawa, haha, ikaw pala, ikaw talaga. Niyakap niya si James na tuwang-tuwa. Matapos ang napakaraming taon, sa wakas ay nakatagpo siya ng isang tao mula sa kanyang bayan. Yardos Zagarari, tawag ni Winton. Umalis ka na. Sumulyap si Yardos kay Winton. Bahagya niyang pinunasan ang kanyang daliri at nagpakawala ng mabigat na puwersa na direktang umatake kay Winton, dahilan para lumipad siya palabas ng universo na ito. Hindi nagtagal, bumalik si Winton. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, may suot na masakit na ekspresyon sa kanyang mukha, at sinabing, hindi ba ito medyo sobra-sobra? Isang beses lang kita natalo sa parehong cultivation rank. Kailangan ba talagang magtago ng ganyang sama ng loob? Sino sila? Sinulyapan ni Yardos sina Valeria, Sachi, at Winona. Agad na sumagot si James, ako na ngayon ang pinuno ng Tempris House sa Verde Academy, at lahat sila ay matatanda ng Tempris. Yardos, kanina pa, sabi ng isang boses. Kaagad, lumitaw ang pulang ilaw ng dugo. Mr. Shrivel, dumating ka rin. Nagulat si Yardos ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya ang nangyayari at sinabing, ilusyon lang iyon. Habang nagsasalita siya, ikanaway niya ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang lumitaw. Sina Valeria, Sachi, at Winona ay agad na napailing at itinapon palabas ng Mount Blythe. Si Valeria ay isang quasi-boundless rank powerhouse, ngunit wala siyang pagtutol laban kay Yardos. Sa labas ng Mount Blythe, ang kanyang ekspresyon ay puno ng galit habang siya ay nagmumura, Yardos Zagarari ay hindi nagpapakita sa akin ng anumang paggalang. Gusto niyang akyatan muli ang bundok, ngunit may isang malakas na puwersang pumipigil sa bundok na kahit na si Valeria ay hindi madaig. Sa tuktok ng bundok, tiningnan ni Yardos si James at ang iba pa, nagtanong, paano kayong lahat napunta rito? Ipinaliwanag ni James ang sitwasyon. Ipinaliwanag din ni Winton ang mga dahilan ng kanyang pagdating sa Endless Nine Districts. 1/3. James then asked, Mr. Yardos, ano ang natuklasan mo sa hindi mabilang na taon mo sa Welcome District? Napabuntong hininga si Yardos at sinabing, wala akong natuklasan. Nasa bingit na ako ng kamatayan noong una akong dumating sa 9 District ng Endlos. Pagkagaling ko sa mga sugat ko, napuno ako ng pride. Gusto kong hamanin ang Welcome District Lord na maunawaan ang pagkakaiba sa pagitan ko at ng Chaos Rank Powerhouse. Gayunpaman, natalo ako at nakulong sa Mount Blythe. Hanggang sa nakalusot ako sa Chaos Rank ay nabawi ko ang aking kalayaan. Tahimik akong natutuklasan ang ilang mga kaganapan mula sa nakaraan, ngunit hindi ako gaanong umuunlad. Ngayon hinihintay ko ang pagbabalik ng aura ng Chaos District. Nang marinig ito, ibinahagi ni James ang kanyang natuklasan mula nang dumating siya sa 9 District ng Endlos. Kaya ganyan, sabi ni Yardos, naliwanagan. Gayunpaman, maaaring hindi ganoon kadali ang mga bagay, idinagdag ni Winton, na inihayag ang ilang impormasyon sa loob na alam niya.
Pinag-usapan niya ang pagsasanib ng Chaos District Lord at ng Chaos Heavenly Path, pati na rin ang pagnanais ng Chaos District Lord na isakripisyo ang mga buhay na nilalang mula sa buong Chaos District para sa muling pagkabuhay. Binanggit din ni James ang kanyang mga karanasan sa ilusyon, kabilang sina Emperor Raya, Windalgones, at ang usapin ng Sagradong Balumbon. Isang grupo ng mga powerhouse mula sa Chaos District ang nagtipon, tinalakay ang Sky Burial ng Chaos District at ibinunyag ang ilan sa mga lihim ng 9 District ng Endlos. Ang mga bagay na binanggit ni James ay mga bagay na hindi pa natutuklasan ni Yardos. Mr. Yardos, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni James. Saglit na nag-isip si Yardos at sinabing, batay sa sinabi mo sa akin, ang Chaos District ay itinago sa nakaraan, at tiyak na may mga nakatagong lihim sa loob nito. Bukod dito, ang Endless 9 Districts ay nagtataglay din ng napakaraming sikreto. Matagal na panahon na ang nakalipas, bago ipanganak ang 10 distrito, tiyak na may nangyaring makabuluhang bagay. Ang magagawa natin ngayon ay magtatag ng sarili nating kapangyarihan, minindigan sa 9 na distrito ng Endlos, at hintayin ang pagbabalik ng Chaos Aura. Pagdating ng oras na iyon, kikilos ang mga powerhouse ng Endless 9 Districts, at magiging malinaw ang lahat. Kabanata 4770. Matapos malaman ang impormasyong ito, nag-alok si Yardos kay James ng ilang mungkahi. Ang kanyang mga mungkahi ay nagsasangkot ng pagbuo ng kanilang sariling impluensya sa loob ng 9 na distrito ng Endlos, sa simula ay nagtatag ng isang foothold doon, at pagkatapos ay matiyagang naghihintay sa pagbabalik ng aura ng Chaos District. Sa oras na iyon, ang katotohanan ng bagay ay magiging maliwanag, at ang lahat ay mabubunyag. Nang marinig ito ni James ay napaisip ito. Nang umalis siya sa Chaos, nagsimula na ito sa isa sa mga pinakamatalino na panahon sa kasaysayan. Sa magandang kapaligirang ito, maraming mga powerhouse ang isisilang. Ngayon, mahigit 10,000 panahon ang lumipas. Ayon sa kinang ng Chaos District, maraming powerhouse ang dapat na lumitaw pagkatapos ng kanyang pag-alis. Marahil ang ilan sa mga powerhouse mula sa Chaos District ay nagsusumikap na sugpuin ang aura na nagmumula rito, na pinipigilan itong maramdaman ng 9 District. Kung ganoon nga ang kaso, wala nang mahabang panahon si James. Ang Tempris ba sa Verde District ay itinuturing na bahagi ng aking impluensya? Tanong ni James. Bahagyang umiling si Yardos at sinabing, ang Tempris ay isa lamang sa 5 bahay sa loob ng Verde Academy. Kahit na hawak mo ang posisyon ng pinuno ng Tempris House, hindi ito kumakatawan sa 5 distrito, kaya hindi ito binibilang. Kakailanganin mong bumuo ng kakaiba. Nang marinig ito, nag-isip sandali si James. Pagkatapos, sinabi niya, ang aking pangunahing destinasyon sa paglalakbay na ito ay ang Aeternus District. Ipinaliwanag ni James ang ilan sa mga bagay na may kaugnayan sa Aeternus District. Bahagyang tumango si Yardos at sinabing, ang Aeternus District ay isang mahusay na pagpipilian. Magagamit mo ang pagkakataong ito para magkaroon ng katatagan sa kaguluhan sa Aeternus District, magsagawa ng kontrol, at magtatag ng bagong sekta. Kapag sumali ako, walang alinlangang magiging popular ito sa 9 na distrito at makakaakit ng maraming powerhouse na sumali. Naisip na ni Yardos ang landas sa hinaharap. Kung gayon maaari lamang itong maging ganito. Marahang tumango si James. Nagtipon-tipon sila at pinag-usapan ang ilan sa mga susunod na mangyayari. Kasabay nito, kailangan nilang hanapin sina Henrik at Wyatt, na dumating sa 9 na distrito ng Endlos, upang malaman ang kanilang layunin sa pakikipagsapalaran sa Chaos. Sa pamamagitan lamang ng prosesong ito mas mabisa nilang masuri, at makapag-isip-isip tungkol sa mga intensyon ni Teresa. Bukod pa rito, ano ang dapat nilang gawin kung ang avatar ni Teresa ay magpapakita balang araw? Ang lahat ng ito ay mga paksa ng talakayan sa kanila. Ang talakayan ay tumagal ng ilang buwan. Sa panahong iyon, bumalangkas din sila ng mga detalyadong plano. Pagkaraan ng ilang buwan, bumaling si James kay Winton at sinabing, bumaba ka muna sa bundok, bigyan ng katiyakan si Wailia at ang iba pa. Kakausapin ko si Mr. Yardos. Okay, tumango si Winton, saka tumayo at umalis sa lugar.
Pagkaalis ni Winton, tanging si James at ang ilusyon na anyo ng Ancestral Blood Master ang natitira. Walang kinalaman ang ilusyong anyo ng Ancestral Blood Master, kaya bumalik siya sa espasyong ginawa ni James. Dahil siya ay kasalukuyang isang ilusyon lamang na anyo, hindi niya maramdaman ang pagkakaroon ng kanyang pangunahing sarili at hindi alam ang kasalukuyang sitwasyon sa Chaos District. Wala siyang matitira. Mr. Yardos, mayroong isang sagradong scroll sa Welcome District. Mayroon ka bang anumang paraan upang makuha ito mula sa Welcome District Lord? Tanong ni James. Natuklasan niya ang lihim ng sagradong balumbon at sabik siyang kolektahin silang lahat. Ang mas sagradong mga balumbon na nakuha niya, mas maraming kapangyarihan ang maaari niyang linangin, at mas magiging malakas siya. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Yardos at sinabing, hindi ko pa narinig ang mga sagradong balumbon noon, at ngayon ko lang nalaman ang pagkakaroon nila. Ang Welcome District Lord ay isang napakamailap na figura, at ang pagkuha ng sagradong scroll mula sa kanya ay maaaring maging mahirap. Gayunpaman, dapat kang magpatuloy sa iyong mga plano sa Aeternus District at gawin ang kailangan mong gawin. Hahanap ako ng paraan para makuha ang sagradong balumbon ng Welcome District, kahit na kailanganin nito ang paggamit ng puwersa. Sa pagtiyak ni Yardos, gumaan ang pakiramdam ni James. Siya nga pala, mayroon bang ika-10 ranggo sa Omniscience Path? Tanong ni James. Naabot na niya ang huling yugto ng ika-9 na ranggo. Ang kanyang Omniscience Path ay umabot sa punto kung saan ang karagdagang pag-unlad ay tila imposible, ngunit maaari pa rin niyang mapabuti ang kanyang pisikal na katawan, bloodline, at aura. Hanggat siya ay nakalusot sa susunod na kaharian, maaari siyang magpatuloy sa pagsulong. Kabanata 4771. Oo naman. Napangiti si Yardos kay James. Hindi lamang mayroong ika-10 ranggo ngunit mayroon ding magandang pagkakataon na umiiral ang ika-11 ranggo para sa Omniscience Path. Pumasok na ako sa late stage ng 10th rank. Kasalukuyan kong sinusubukang malaman kung paano umabot sa ika-11 ranggo. Hindi ka pa makakalipat sa 10th rank dahil kulang ka pa sa cultivation base mo. Magagawa mo yun pagkatapos mong maabot ang huling yugto ng Kylem Acme rank. Pinatunayan ng mga salita ni Yardos ang hinala ni James. Ang ika-10 at ika-11 ranggo. Sa palagay ko ito ay isang walang katapusang proseso ng pag-aaral at pagsasanay. Para sa ika-11 ranggo, kahit si Yardos, isang nagsasaka ng Chaos rank, ay hindi pa rin sigurado kung paano ito makakamit. Ang isang magsasaka na maaaring umabot sa ika-11 ranggo ay magiging isang puwersa na dapat isaalang-alang, naisip ni James. Dadalo ka ba sa Hazif Gathering na gaganapin sa isang panahon, Sir Yardos? Tanong ni Jarnes. Dapat, sagot ni Yardos, samantala, kailangan mong ibalik ang kapayapaan sa Aeternus District at makakuha ng kontrol sa lugar na iyon. Malalaman ng iba ang ating mga pangalan sa Hazif Gathering. Ang distrito ng Aeternus ay hindi mananatiling pinakamahinang distrito sa 9 na distrito ng Endlos. Ito ay magiging isa sa pinakamalakas na distrito sa panahong iyon. Naiintindihan mo, Sir Yardos. Mas napanatag si James pagkatapos makipag-usap kay Yardos. Hindi ganoon karaming mga nagsasaka ng Chaos rank sa 9 na distrito ng Endlos, sa simula. Sa suporta ng batikang cultivator, hindi na kailangang mag-alala si James na magkaroon ng gulo sa isa pang cultivator na may mas mataas na cultivation rank. Sige. Umalis ka na. Magkakaroon ako ng isa pang closed-door meditation at susubukan kong malaman ang paraan upang makamit ang ika-11 ranggo ng Omniscience Path sa lalong madaling panahon. Ikinaway ni Yardos ang kanyang kamay. Tumayo si James, yumuko kay Yardos, at nagdahilan. Pagkatapos niyang makababa sa Mount Blythe, hindi nagtagal ay dumating si James sa labas ng isang maliit na kubo na gawa sa kahoy. Habang inabot ni James ang pinto, narinig niya ang boses ni Wailria na nagmumula sa loob ng bahay. Kapag nakapasok na ako sa Chaos rank, ang unang taong bibigyan ko ng challenge ay tiyak na magiging snob iyon, Yardos Zagarari. Tignan natin kung sino sa atin ang mas malakas. Galit na galit ang boses ni Wailria. Narinig ni James ang bawat salita ng kanyang rants ngunit pumasok siya sa silid ng hindi alintana. Napasulyap si Wailria sa kanyang direksyon.
Bueno, palaging sinasabi ng mga tao na ang mga ibon ng isang balahibo ay nagsasama-sama. Enough with the sarcasm, sabi ni James, pumunta tayo kaagad sa Aternes District. Kapag mas maaga nating naaayos ang mga isyu sa Aternes District, mas mabilis tayong makakaalis patungo sa Hazif District. Labis na inaabangan ni James na masaksihan kung paano ipapakita ni Yardos ang kanyang kahanga-hangang mga kapangyarihan at kasanayan sa harap ng iba pang mga magsasaka mula sa lahat ng 9 na distrito at makakuha ng pagkilala sa kanyang kataasan. Sa simpleng pagwagayway ng kamay, itinago ni Waleria ang kubo na gawa sa kahoy sa kanyang imbakan. Pagkatapos, nag-conjure siya ng isang airship halos agad-agad. Pal ay magsasagawa ng aking closed-door meditation sa aking silid. Plano kong pumasok sa Kylum Acme Rank this time. Nang makasakay na silang lahat sa airship, ipinaalam ni James sa iba ang kanyang plano. Pagkatapos, pumasok siya sa isang silid at naglagay ng time formation. Sumunod, naglagay siya ng isang pormasayo na nagtatak sa kanyang aura mula sa labas ng mundo. Nakaramdam ako ng hindi kapani-paniwalang motibasyon pagkatapos makita kung gaano kahusay at kalakas ang Yardos. Gusto ko ring maging malakas. Tingnan lamang kung paano naging masunurin si Waleria, ang napakahusay na magsasaka, bago si Yardos. Sana makita ko ang side niya o kahit balang araw ay utusan ko siya, pagmumuni-muni ni James. Umupo si James sa sahig habang nakakross ang mga paa sa loob ng kwarto. Isang napakalaking aura ang lumabas sa kanyang katawan. Nakamit ni James ang mahusay na kaliwanagan sa loob ng boundless na estado ng Terra Acme Rank kahit na hindi siya gumugol ng mahabang panahon dito. Kabanata 4772. Higit pa rito, ganap na pinagkadalubhasaan ni James ang primal mantra at ang kaalaman sa greater paths. Kahit na hindi niya naramdaman ang gatilyo para sa kanya na umaban sa Kylum Acme Rank, si James ay nilagyan ng mga kakayahan at kasanayan upang lumipat sa susunod na Acme Rank kung gugustuhin niya ito. Habang itinuon ni James ang kanyang konsentrasyon, nagsimulang lumiwanag ang kanyang katawan sa napakaraming kulay. Ang mga makukulay na ilaw na iyon ay naging kakaiba at misteryosong mga inscription ng halos kaagad. Isang kakaibang ethereal na tanawin ang makikita habang inilalabas ni James ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga landas sa paligid niya. Habang nag-evolve ang mga landas at ipinakita ang pinakamataas na anyo ng kapangyarihan, agad na na-detect ni James na nakapasok siya sa Kylum Acme Rank. Sa isang kisap mata, tumaas ng tiklop ang aura ni James at ang dami ng powers niya. Sa mismong sandaling iyon, naramdaman ng lahat ang malakas na pagyanig sa buong airship. Biglang huminto ang barko nang may bumagsak na malakas na enerhiya sa airship at naipit ito sa hangin. Sabay-sabay, hindi mabilang nakakaibang mga inscription ang lumitaw sa endless void sa paligid ng airship. Nakita ni Waleria ang pagbabago ng presyon sa hangin at lumabas kaagad sa kanyang silid. Pagdating niya sa deck ng barko, nakita ni Waleria ang hindi mabilang na mga inscription na lumulutang sa hangin sa itaas ng barko. Ang mga inscription ay mabilis na nagkumpol-kumpol upang bumuo ng mga button ng mga ulap ng kapigatian. Ito ay ang Heavenly Tribulation. Siguradong nakamit ni James ang Kylum Acme Rank, bulong ni Waleria sa mahinang boses. Ang iba ay lumabas na rin sa deck. Curious na tanong ni Winona, kakaiba yon. Hindi ko na kailangang harapin pabalik ang Heavenly Tribulation nang pumasok ako sa Kylum Acme Rank. Bakit nangyayari ito kay Master? Ipinaliwanag ni Sochi, ito ay malapit na nauugnay sa proseso ng pagsasanay at paglilinang ng isang tao. Ang mas maraming karma na iyong naipon sa panahon ng iyong paglilinang, mas maraming probidensya at biyaya ang matatanggap mo rin bilang kapalit. Ang posibilidad ng magsasaka na makatagpo ng Heavenly Tribulation ay tumataas din ng husto. Ma'am, tumango si Waleria. Karaniwan, ang mga tao ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagharap sa mga kapigatian pagkatapos nilang makapasok sa Acme Ranks at maging mga karampatang magsasaka. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Sochi, maaaring makatagpo ang isang tao sa Heavenly Tribulation kung nakakuha sila ng malaking halaga ng karma pagkatapos makapasok sa Acme Rank. Gayun din, kapag lumalabas ang Heavenly Tribulation habang ang isa ay sumulong sa Acme Ranks, magiging mas makapangyarihan at nakamamatay ang kapangyarihan ng Heavenly Tribulation.
Higit pa rito, kung hindi mo ito na-encounter noong Kylum Acme rank, kailangan mo pa ring dumaan sa Heavenly Tribulation sa Quasi-Chaos rank. Whoosh! Noon lang, lahat sila ay nakakita ng figure na nag-zoom sa hangin sa harap nila at huminto sa isang lugar ilang daang metro sa itaas ng airship. Si James iyon. Naramdaman ni James kung paano na-trap ang airship sa lugar na iyon ng endless void. Nagtaas siya ng braso at pinakawalan ang kanyang kapangyarihan. Ang spatial seal cast sa paligid ng espasyong iyon ay nabawi sa isang iglap. Kasabay nito, ang airship ay naglaho at muling lumitaw sa isang ligtas na lugar na malayo sa mga ulap ng kapigatian sa utos ni James. Sa kabilang banda, ang mga ulap ng kapigatian na may mahiwagang, makulay na kulay ay patuloy na nabuo sa itaas ni James. Gayunpaman, mararamdaman ng lahat ang nakakatakot na napakalaking enerhiya na dinadala ng bawat isa sa mga ulap na iyon. Ito ay hindi isang ordinaryong heavenly tribulation. Malungkot ang ekspresyon ni Zula. Sinubukan ng karamihan sa mga tao na maiwasan ang pagkakaroon ng karma sa pamamagitan ng maingat na pagsasanay pagkatapos makapasok sa Acme ranks. Inaasahan nilang pigilan ang pagkakataong makaharap ang heavenly tribulation habang sila ay nag-level up. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan pagdating sa pagharap sa isang heavenly tribulation sa Acme ranks. Tama siya. Napabuntong hininga si Waleria. Pero parang walang takot si James all this time. Ginagawa lang ng lalaking ito ang lahat ng gusto niya simula noong unang araw na nakilala ko siya. Hindi niya nakikita na maabala tungkol sa pagkakaroon ng karma kahit kaunti. Hoy! Tignan mo yan. Ano ang pattern na iyon? Tinuro ni Winona ang mga ulap. Isang kakaibang pattern ang nagsimulang mabuo mula sa mga ulap ng kapigatian. Sa una, ang pattern ay kahawig ng Tai Chi A trigram formation ng kaunti. Kahanga-hanga, ang pattern ay mukhang isang imahe ng sacred blossom. Natuklasan din ng ilan na ang mahiwagang pattern ay mukhang isang extrapolation formation sa isang punto. Bukod dito, ang pattern ay tila patuloy na nagbabago. Hindi mabilang na mga pagkakaiba-iba ang ginawa bawat minuto. Kahit na ang mga bihasang magsasaka tulad ni Waleria at Winton ay hindi maintindihan ang kahulugan sa likod ng mga pattern na iyon. Kawili-wili, panimula ni Winton, mula noong matagal na panahon, karamihan sa mga superior signature skills ay isinilang habang ang kanilang creator ay pumasok sa Kylum Acme rank. Makakagawa din ba si James ng bagong signature skill habang umabant siya sa Kylum Acme rank ngayon? Kabanata 4773. Sina Zula, Waleria, at ang iba pa ay lahat ay nakatingin kay James, na kalaunan ay napapaligiran ng mga ulap ng kapigatian. Nakita rin ni James ang mahiwagang pattern na lumilitaw sa gitna ng mga ulap. Sandaling natigilan ang lalaki. Natagpuan ni James na kakaiba ang pattern. Gayunpaman, tila hindi niya maalala kung saan niya nakita ang pattern noon sa sandaling ito. Kasabay nito, likas na alam ni James na nahaharap siya sa isang beses sa isang buhay na pagkakataon sa panahon ng heavenly tribulation. Mula sa aking natutunan, ang 9 Voices of Chaos ay nilikha habang ang Chaos Master ay umabant sa Kylum Acme rank. Gayun din, binuo ni Yardos Zagarari ang Blithe Omniscience nang makamit niya ang ranggo ng Kylum Acme. Napaisip si James. Oh, alam ko na kung ano ito ngayon. Bulalas ni James. Ang pattern na ito ay isang kombinasyon ng kumpletong pagsasama ng Greater Paths at ang pagsasanib ng lahat ng mga inscription mula sa Primal Mantra. Nararamdaman ko ang buong kapangyarihan ng lahat ng primitive na inscription na nagmula sa Primal Mantra mula sa pattern na ito. Bukod doon, nakikita ko ang Sacred Blossom na nabuo ng Greater Paths dito. Napaisip si James. Noon lang, napuno ng malalakas at kaluskos ang espasyo sa kanilang paligid habang ang aura na nagmumula sa Tribulation Cloud ay winasak ang endless void malapit sa kanila. Habang maraming bitek ang nabuo at kumalat sa endless void, ilang spatial black hole ang nagsimulang lumitaw din sa lugar na iyon. Ang spatial turbulence na dulot ng mga itim na butas na isinama sa nakakatusok na enerhiya ng heavenly tribulation ay isang nakakatakot na tanawin. Si Waleria at ang iba pa ay hindi nang ahas na magmadaling lumapit sa espasyo kung saan naroon si James at ang mga ulap ng kapigatian. Kung sino man sa kanila ang papasok sa espasyong iyon ngayon, ang mga kapangyarihan ng heavenly tribulation ay tataas din.
Ang mga nanghihimasok ay aatake hindi ng heavenly tribulation. Biglang, hindi mabilang na kidlat na nalikha mula sa mga ulap ng kapigatian ay nahulog mula sa langit at naglalayong kay James. Hahaha. Imbes na makaramdam ng takot, nagpakawala ng malakas na tawa si James dahil sa pananabik. Sa wakas ay maaari kong sanayin at pagbutihin muli ang aking pisikal na kondisyon sa pagsulong sa isang bagong ranggo ng paglilinang. Ngayon, magagamit ko na ang mga kidlat na ito upang subukan ang mga limitasyon ng aking kasalukuyang katawan habang pinapataas ang tibay nito. Nang matapos niyang sabihin iyon ay tinamaan na si James ng mga kidlat na iyon. Isang kakaibang fenomenon ang nasaksihan ni Waleria at ng iba pa dahil ang kulay ng balat ni James ay may bahid ng iba't ibang kulay. Ang mga makukulay na kidlat na iyon ay tila nag-react sa mga selula sa katawan ni James sa sandaling pumasok sila sa kanyang bidi. Nawala ng malay si James sa mga sumunod na segundo. Nanginginig ang buong katawan niya na parang dahon sa hangin. Sa kanyang katinuan, naramdaman ni James ang matinding sakit sa kanyang katawan. Sa pag-inspection, nalaman niyang nagkaroon siya ng matinding pinsala sa kanyang sistema. Siya ay nagkaroon ng ilang mga bali ng buto. Durug-durug pa ang ilan sa kanyang macelan at pinong buto. Hindi napigilan ni Waleria na magreklamo, may death wish ba siya? Paano siya makakatanggap ng mga direktang tama mula sa mga kidlat na iyon? Isa itong heavenly tribulation sa antas ng Kailam Acme rank. Higit pa rito, siya ay natamo ng maraming karma dahil siya ay nakatanggap ng napakaraming tulong. Ang lahat ng iyan ay magpapalubha lamang ng mga epekto ng heavenly tribulation. Bagamat walang katapusang pag-ungol si Waleria, labis siyang nag-aalala para kay James. Kabanata 4774 si Sochi at ang iba pa, na nanunood kay James mula sa airship, ay nagkaroon din ng parehong mga alalahanin. Noong nakalaban ni James si Winona sa epic battle na iyon sa Verde Academy, dumanas siya ng matinding pinsala matapos makatanggap ng sunod-sunod na malalakas na pag-atake ni Winona. Gayunpaman, kinuha lamang ang unang pag-ikot ng mga kidlat na iyon upang yumanig ng husto si James. Lahat sila ay natakot na baka hindi makayanan ni James ang heavenly tribulation ng level na ito. Napangisi si James sa sakit. Batid niya kung gaano kalubha ang kanyang kalagayan. Mabilis na inactivate ng lalaki ang life path para pagalingin ang kanyang mga sugat dahil alam niyang wala na siyang oras na sayangin bago dumating ang pangalawang alon ng pag-atake. Ang mga bukas na sugat na nakakalat sa balat ni James at ang kanyang panloob na mga pinsala ay unti-unting naghihilom gamit ang kapangyarihan ni James. Sa kasamaang palad, ang mga pinsalang dulot ng heavenly tribulation ay napakahirap pagalingin. Bagamat mukhang maayos si James sa labas, talagang dumaranas siya ng mga kritikal na panloob na pinsala. Higit pa rito, ang mga natitirang kapangyarihan ng heavenly tribulation ay umiikot pa rin sa katawan ni James. Habang lumulutang si James sa himpapawid sa isang posisyong nakaupo, itinuon niya ang kanyang konsentrasyon sa pag-convert at pagsipsip ng mga kapangyarihan ng heavenly tribulation sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, muling maririnig ang mga kaluskos habang ang mga ulap ng kapigatian ay gumawa ng hindi mabilang na mga kidlat. Bago pa siya maabot ng mga kidlat na iyon, agad na pinaandar ni James ang banal na katawan ng Thousand Paths. Ang mga kapangyarihan ng Greater Paths ay nagmula sa kanyang katawan, na bumubuo ng isang matatag na layer ng protective barrier sa isang iglap. Sa kabila ng pagkakaroon ng proteksyon ng mga kapangyarihan ng Greater Paths, ang mga kidlat ay napakapanira kaya nakapasok at nawasak nila ang hadlang ng halos kaagad. Tinamaan muli si James ng pangalawang hit. Sa kabutihang palad, ang kapangyarihan ng banal na katawan ng Thousand Paths at ng Greater Paths ay sapat na upang mawala ang ilang enerhiya ng mga kidlat. Napansin ni James na hindi gaanong napinsala ang kanyang katawan sa pagkakataong ito. Maaari kong gamitin ang ganitong paraan upang mabawasan ang mga epekto ng kidlat at protektahan ang aking katawan, naisip ni James. Habang si James ay tila nakahanap ng solusyon upang mapaglabanan ang mga kidlat at patatagin ang kanyang kalagayan, si Waleria at ang iba ay sa wakas ay nakadama ng kaunting ginhawa. Samantala, patuloy na sinisipsip ni James ang mga lakas ng malalakas na kidlat na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Kasabay nito, pinag-aaralan niya ang mahiwagang pattern na ginawa ng tribulation clouds.
Nararamdaman niya ang isang napakalaking kapangyarihan mula sa masalimuot na pattern na iyon. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit ko nakikita ang pattern na ito sa mga ulap ng kapigatian? I can find motifs of the greater paths and the primal mantra in it, bulong ni James sa ilalim ng kanyang hininga. Masyadong maraming mga inscription ang nakapaloob dito, na magkakapatong sa isa't isa sa loob ng pattern na ito. Napaisip si James. Habang tinatitigan niya ang pattern, sinimulang isaulo ni James ang ilan sa mga inscription nito. Pagkatapos, sinubukan niyang bumuo ng mga inscription sa kanyang ulo. Kinailangan lamang siya ng ilang segundo upang bumuo ng isang bagong pattern na nagbigay ng pinakamataas na anyo ng mga enerhiya ng primal mantra at greater paths. Pagkatapos nito, sinubukan ni James na hanapin ang katumbas na pattern na ginawa niya sa kanyang sarili mula sa natatanging pattern na nabuo ng mga ulap ng kapigatian. Sa sandaling natagpuan niya ang pattern, kinuha niya ang partikular na pattern na iyon mula sa mga ulap at sinubukang tularan ang parehong pangkalahatang pattern ng Tribulation Cloud sa pamamagitan ng paggawa ng karagdagang mga kombinasyon at pagsasaayos sa kanyang sarili. Sa kalaunan, nakakuha si James ng bago, kawili-wiling pattern. Nararamdaman niya ang isang napakalaking kapangyarihan na mas makapangyarihan kaysa sa kanyang Kylem Acme rank powers na nasa loob ng pattern. Gayunpaman, ang pattern na ginawa ni James ay matibay at naayos. Isa lamang ito sa maraming pagkakaiba-iba ng pattern mula sa mga ulap ng kapigatian. Ang pattern mula sa mga ulap ng kapigatian, sa kabilang banda, ay palaging nagbabago at nagpapakita ng mga posibilidad ng hindi mabilang na mga anyo. Makakahanap si James ng mga inscription ng mga sinaunang pinagmulan at mga landas ng pinakadalisay na anyo mula sa pattern. Bukod dito, maaari niyang obserbahan ang isang nakahihigit na kapangyarihan sa pattern na higit sa lahat. Ang mga kidlat ay patuloy na umuulan kay James sa mga alon. Kapag nasira ng mga pag-atakeng iyon ang kanyang proteksyon na hadlang, muling maglalagay si James ng bagong hadlang bilang pag-asam sa susunod na pag-atake. Ang siklo na ito ay paulit-ulit sa loob ng 10 taon. Sa wakas, tumigil ang mga kidlat. Sa wakas tapos na. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawala ni Waleria dahil wala na siyang naririnig na anumang tunog ng kulog. Natatakot ako na si James ay maaaring malubhang mamatay dahil sa mga pag-atake ng kidlat na iyon. Kabanata 4775. Tulad ng pag-iisip ng lahat na ang Heavenly Tribulation ay tapos na, ang Tribulation Clouds ay lumitaw na nagtipon muli sa isang lugar sa malayo. Mabilis silang nakabuo ng isang masalimuot na pattern. Isang maitim, parang tao na anyo ang lumabas sa pattern sa susunod na sandali. Isang napakalaking enerhiya ang nagmula sa madilim na figura, at agad nitong sinira ang lugar ng Endless Void sa loob ng 1,000 metrong radius. Ano? Si Waleria ay nasa estado ng pagkabigla. Si Winona at Sula ay nagtatakang nakatingin din sa madilim na figura. Ano ang bagay na iyon? Nagsalubong ang kilay ni Winton. Iyan ba ay isang pagpapakita ng makalangit na landas? Parang hindi naman. Nararamdaman ko ang bakas ng aura ni James mula sa madilim na figurang iyon, bagaman. Kasabay nito, si James ay nahuhulog sa isang estado ng espiritual na kaliwanagan. Biglang, nakita niya ang isang alon ng malakas na enerhiya. Nang imulat ni James ang kanyang mga mata upang tingnan ang kanyang paligid, nakita niya ang pattern sa kalangitan. Maraming inscription ng masalimuot na disenyo ang bumuo ng mahiwagang pattern na ipinakita sa gitna ng mga ulap ng kapigatian. Ang bawat isa sa mga inscripsyong iyon ay kumakatawan sa isang paraan ng landas na nagdadala ng pambihirang, nakatataas na kapangyarihan. Napanganga si James sa pattern. Sa sandaling iyon, ang itim, parang anino na figure ay lumitaw sa harap ni James at pumasok sa kanyang larangan ng pangitain. Ang Blithe Omniscience. Natigilan si Winton at ang iba pa habang nasaksihan nila ang pagpapakawala ng madilim na figure ng Blithe Omniscience Technique. Maging ang quasi-chaos rank cultivator tulad ni Waleria at Sula ay hindi nakadetect ng anumang spatial shift habang ang figure ay nag-teleport patungo kay James. Sinuntok ng maitim na figure ang dibdib ni James sa sandaling ito ay muling lumitaw bago ang target nito. Ang napakalaking puwersa ay nagpalipad kay James sa himpapawid. Nagawa pa ng maitim na figure na mag-drill ng madugong butas sa dibdib ni James sa pag-atake nito.
Sa isang iglap, nabasa ng dugo ang shirt ni James. Ano ito? Bahagi rin ba ito ng heavenly tribulation? Tanong ni James sa naguguluhan na boses. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw ang madilim na figure ilang hakbang ang layo mula kay James. Agad na inayos ni James ang kanyang paghinga at ginawa ang Chaos Sword. Itinaas niya ang espada at sabay-sabay na pinakawalan ang 9 Voices of Chaos. Ang Sonic Sword energies ay sumabog sa direksyon ng kanyang target. Sa pagtataka ng lahat, ang maitim na figure ay gumawa ng isang espada na kamukha ng Chaos Sword. Pagkatapos, pinakawalan nito ang eksaktong parehong pag-atake ng 9 Voices ng Chaos na ipinakita ni James. Habang nagsasagupaan ang dalawang Sonic Sword energies na iyon, ang puwersang nabuo ay durog sa lahat ng espasyo sa malapitan. Nagdulot pa ito ng kaunting kaguluhan sa takbo ng oras sa loob ng lugar na iyon. Sandaling natigilan si James. Gayunpaman, mabilis niyang nabuo ang Chaos Power at ang Verde Power. Pagkatapos, ipinadala niya ang dalawang kapangyarihang iyon sa pamamagitan ng Chaos Sword. Isang kahanga-hangang sword energy ang nabuo sa loob ng Chaos Sword. Sa kasamaang palad, napansin ni James na ang madilim na figure ay mabilis na kinopya ang kanyang mga galaw. Pareho silang nagsimulang mag-atake sa isa't isa sa isang hindi kapani-paniwalang mabilis na bilis, na ang madilim na figure ay sumasalamin sa bawat kilos ni James. Pagkatapos ng ilang palitan, nagtamo si James ng ilang matinding pinsala. Sa kabaligtaran, ang misteryosong figure na iyon ay hindi naapektuhan kahit kaunti. Sus! Para akong bagong bersyon ng aking sarili bilang kalaban ngayon. Higit pa rito, ang bersyon ko na iyon ay mas malakas at mas mabilis kaysa sa akin. Sinubukan ni James na habulin ang kanyang hininga habang nagpapahinga. Alam niyang kailangan niyang ibigay ang lahat sa harap ng mapanganib at malaanino na figurang iyon. Pinasimulan ni James ang Omniscience Path at nagsimulang bumuo ng Eternal Power. Agad na kuminang ang kanyang katawan na may bahagyang puting liwanag. Habang patuloy niyang nilalabanan ang Dark Figure, ginamit ni James ang bawat teknik at signature skill na natutunan niya sa ngayon. Kasama doon ang Blossoming, the Blithe Omniscience, at ang 9 Voices of Chaos. Gayunpaman, walang tila nagdulot ng anumang malaking pinsala sa madilim na figure. Habang unti-unting nababawasan ang kapangyarihan ni James, nanatiling mabilis at tumpak ang figure. Ito ay binigyan ng walang katapusang pinagmumula ng enerhiya ng mga ulap ng kapigatian. Habang tumatagal ay nagdidilim ang ekspresyon ni James. Kabanata 4776. Hindi kapani-paniwalang malakas ang parang anino. Alam nito ang bawat signature skill na pinagkadalubhasaan ni James. Higit pa rito, ito ay may higit na kapangyarihan kaysa kay James. Hindi nagtagal, nabagal si James sa iba't ibang sugat na natamo sa kanyang katawan. Halos nasa limitasyon na siya dahil naubos na niya ang karamihan sa kanyang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, ang maitim na figure ay nagkatawang tao bago si James at ibinato ang espada sa kamay nito patungo sa dibdib ni James. Nagmamadaling itinaas ni James ang Chaos Sword para harangan ang atake nito. Sa kasamaang palad, ang kaunting lakas na natitira sa kanya ay hindi sapat para mapawi ang malakas na suntok ng figure. Nawala ang pagkakahawak ni James sa espada, at lumapag ito ng ilang metro ang layo sa amo nito. Isang napakalakas na dami ng enerhiya ng espada ang dumaan kay James at hiniwa ang dibdib niya sa susunod na sandali. Napakalalim ng sugat na kahit ilang bahagi ng buto ni James ay nabunyag. Bago pa makapag-react si James, ang maitim na figure ay nagpatuloy sa paghahampas ng espada nito kay James, na nagdulot ng marahas na suntok sa kanyang katawan. Ang mga hingal ng takot at pagkabigla ay maririnig sa mga kababaihan habang pinapanood nila si James na kinuha ang mga nakamamatay na pag-atake mula sa figure. Sa lahat ng ito, sinubukan ni Weylia ang lahat ng kanyang makakaya na pigilan ang paghakbang para tulungan si James. Dahil nakikitungo sila sa Heavenly Tribulation, sinumang manunood na magtangkang manghimasok sa proseso ay mahaharap sa malubhang epekto sa kanilang mga aksyon. Gayunpaman, nablangko ang isip ni Weylia nang makita niyang paulit-ulit na sinasalakay si James. Ang kanyang katawan ay gumalaw sa susunod na sandali. Nag-teleport siya patungo sa mga ulap ng kapigatian at muling lumitaw sa pagitan ni James at ng madilim na figure.
Itinaas ni Whalea ang kanyang palad at pinasabog ang isang malakas na pag-atake sa Figueroa, na nagpalipad dito ng ilang daang metro ang layo. Pagkatapos, ipinatong niya ang kanyang isa pang palad sa dibdib ni James at ipinasok ang kanyang kapangyarihan sa katawan nito para pagalingin ang mga sugat nito. Kasabay nito, ang malaanino na Figueroa ay lumilitaw na nakakuha ng mas maraming kapangyarihan dahil ang cultivation rank nito ay mabilis na itinaas sa quasi-chaos rank. Nag-teleport ito pabalik sa gilid ni Whalea at naglunsad ng pag-atake sa kanya gamit ang espada nito. Agad na naglagay ng shield si Whalea para harangin ang pag-atake. Gayunpaman, ang lakas ng espada ay tumagos sa kalasag ni Whalea at tumama sa kanya halos kaagad, na hiniwa sa kalahati ang katawan ng ginang. Naglaho ang magkahiwalay na katawan ni Whalea at muling lumitaw sa isang lugar ilang hakbang ang layo. Muling nag-ugnay ang kanyang mga katawan, at mukhang buo na muli si Whalea. Pagkatapos, ang ginang ay nagsimulang bumuo ng kanyang mga kapangyarihan upang maghanda para sa kanyang susunod na pag-atake. Habang ang kanyang katawan ay kumikinang ng maliwanag sa isang lilang liwanag, ang imahe ng isang lilang bulaklak ay makikita na nakapalibot sa kanyang anyo. Biglang umalangaw ang boses ni James sa buong kalawakan. Nawala ka na ba sa isip mo? Nag-teleport si James patungo kay Whalea at buong lakas niyang itinulak palabas. May death wish ka ba? Ito ang heavenly tribulation. Umalis ka na dito. Huminto si Whalea sa isang lugar sa labas lamang ng lugar na tinatakan ng heavenly tribulation. Habang binababa niya ang kanyang pagbabantay, nagsimulang umubo ng dugo si Whalea. Bumalik siya sa airship upang gamutin kaagad ang kanyang mga sugat. Napagtanto din ni Whalea kung gaano kabilis lumakas si James. Halos hindi ako makatanggap ng isang pag-atake mula sa mahiwagang Figueroa ngayon. Nangangahulugan iyon akong pareho kami ni James sa quasi-chaos rank, isang suntok lang kaya akong mapabagsak ni James, naisip ni Whalea. Sa kabilang banda, ang mga kapangyarihan ng Dark Figure ay tila bumaba sa orihinal na antas ng instant na nakuha ni Whalea mula sa saklaw ng pag-atake nito. Samantala, si James ay nasugatan ng husto at medyo nag-iinit ang ulo. Gayunpaman, alam niyang hindi siya maaaring umatras ngayon. Ipinatawag niya ang Chaos Sword at hinigpitan ang hawak sa hawakan. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban sa madilim na Figueroa. Ang mabangis at madugong labanan sa pagitan ni James at ng makapangyarihang Figueroa ay tumagal ng halos 1,000 taon. Kabanata 4777. Matapos ang mahaba at mahirap na labanan, halos wala na ang balat at kalamnan sa katawan ni James. Ang natitira na lang kay James ay ang kanyang kalansay. Ang ordinaryong magsasaka ay hindi makakatagal sa ganitong kalagayan. Gayunpaman, ang kaluluwa ni James ay sumanib sa bawat bahagi ng kanyang katawan, maging sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang mga buto. Hanggat nananatili ang mga buto, maaaring mapanatili ni James ang kanyang kamalayan at magpatuloy sa pakikipaglaban. Habang si James ay abala sa pagtatanggol sa sarili mula sa mga pag-atake ng parang anino, kailangan din niyang i-reserve ang ilan sa kanyang mga kapangyarihan upang protektahan ang kanyang balangkas mula sa ganap na pagkawasak. Ang iba ay nakamasid sa hindi mabilang na mga marka at butas sa kalansay ni James. Lahat sila ay napabuntong hininga habang pinapanood ang matinding labanan ni James at ng Figueroa. Ang madilim na Figueroa ay nakabuo ng ilang makapangyarihang sonic sword energies at pinasabog ang mga ito sa direksyon ni James. Sa sandaling iyon, maraming sinaunang inscription ang lumitaw sa harap ni James at pinagsama-sama upang bumuo ng isang masalimuot na pattern. Ang sonic sword energies ay naabsorb sa pattern at inilabas pabalik sa kalawakan, na nagpuntirya sa madilim na Figueroa sa pagkakataong ito. Lumilitaw na parang pinalihis ng pattern ang pag-atake ng Dark Figure. Gayunpaman, ang malatao na Figueroa ay nakaiwas agad sa atake ni James. Iyan ang pattern na ginawa ng mga ulap ng kapigatian na iyon. Bulalas ni Whalea. Napabuntong hininga si Winton. Alam kong si James ay isang pambihirang tao. Nagawa niyang muling likhain ang pattern na ipinakita sa mga ulap ng kapigatian. Kahit na ang kanyang pattern ay hindi nagdadala ng anumang iba pang mga pagkakaiba-iba, gayunpaman ito ay nagtataglay ng napakalaking mapanirang kapangyarihan.
Lahat ay tumitig sa tanawing nasa harapan nila ng may pagkamangha, isa pang pattern ang lumitaw sa itaas mismo ng madilim na figure. Hindi mabilang na mga inscription ang lumabas sa pattern at bumuo ng isang hadlang sa paligid ng figure, na humahawak sa target nito ng ligtas sa lugar. Pagkatapos nito, ang pattern ay nakabuo ng isang pag-atake ng Universal Sword Art kaagad. Habang umuulan ng mga alon ng lakas ng espada sa parang anino, ang figure ay nadurog at nahati sa maraming piraso ng mga inscription. Pumunta ka. Isang magaspang at bakal na boses ang umalangaw sa Endless Void sa lugar na iyon sa mismong sandaling iyon. Sa utos ni James, ang Chaos Sword ay lumipad patungo sa pattern sa gitna ng Tribulation Cloud sa napakabilis. Habang tinusok nito ang pattern at nabasag ito, nagsimulang hamina ang mga kapangyarihan ng Heavenly Tribulation. Ang pattern na nabuo ng mga ulap ay tila unti-unting naglaho. Sa wakas, natapos na ang Heavenly Tribulation. Nang tila umayos na ang mga bagay, umupo si James sa isang upuan at nag-set up ng time formation sa paligid niya. Mula sa malayo, makikita ng sinumang dumadaan ang kakaibang tanawin ng isang kalansay ng tao na nananatiling ganap sa isang desyerto na lugar ng Endless Void. Dahan-daang lumapit ang airship sa kinaroroonan ni James at huminto sa isang lugar ilang metro ang layo. Hindi maitago ni Waleria ang excitement sa boses niya. Natapos na ang Heavenly Tribulation. Nalampasan niya ang Heavenly Tribulation. Napakakahanga-hanga niyan. Halos hindi pa nakakabawi si Winona mula sa pagkagulat sa pagsaksi sa matinding labanan. Sa tingin ko si Master ang unang taong kayang lumaban sa ganitong kalagayan ng napakatagal. Wala pa akong narinig o nabasa tungkol sa anumang katulad na mga insidente mula sa ating mga sinaunang tala hanggang ngayon. Dagdag pa ni Zula, may magandang kinabukasan si James. Sa paglipas ng panahon, tiyak na lalago siya upang maging pinakamakapangyarihang magsasaka sa siyam na distrito ng Endlos. Walang ibang nilalang ang makakatalo kay James. May nag-iisip na ekspresyon sa mukha ni Winton. Ang mga pattern na ipinakita ni James kanina ay naayos, na hindi nagpapakita ng iba pang mga pagkakaiba-iba. Gayunpaman, ang mga pattern na iyon ay nagdadala ng mga kapangyarihan na lumampas sa kapangyarihan ni James sa kanyang kasalukuyang ranggo ng paglilinang. Kung ganap na mamaster ni James ang pattern, magagawa pa niyang talunin ang mga cultivator ng quasi-chaos rank. Sa kasong ito, tinutukoy ni Winton ang mga quasi-chaos rank cultivator tulad ni Lothar, na nagsasanay sa ranggo na iyon sa mahabang panahon. Bueno, ang natitira na lang nating gawin ngayon ay maghintay para makumplito ni James ang kanyang closed-door meditation. Tinitigan ni Waleria ang kalansay, na si James, na may ginhawang tingin sa kanyang mga mata. Habang hinihintay siya ng lahat sa airship, unti-unting nabubuo ang mga bagong tisyo at kalamnan sa mga buto ni James. Kabanata 4778. Sa lalong madaling panahon, ang mga kalamnan at balat ni James ay ganap na muling nabuo habang isinasagawa niya ang closed-door meditation sa loob ng pagbuo ng oras. Gayunpaman, nanatili pa rin sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ang mga pinsalang dulot ng heavenly path. Mangangailangan ng mahabang panahon para mahilam ni James ang lahat ng mga pinsalang iyon. Habang ginagamot ni James ang kanyang mga sugat, iniisip din niya ang buong proseso ng Heavenly Tribulation. Ang pangyayari ay nagdulot ng malaking kaliwanagan sa kanya. Si James ay nagsimulang bumuo ng isang komplikadong porma sayon sa kanyang ulo. Unti-unti, lumitaw ang parehong porma sayon sa itaas mismo ng ulo ni James. Ang mga inscription sa loob ng porma sayon ay tila patuloy na nagbabago, na gumagawa ng isang bagong kombinasyon o pattern ng pagbuo sa pamamagitan ng pangalawa. Noon lang, nakita ni James ang isang hindi pangkaraniwang pagbabago sa isa sa mga landas na nakapaloob sa kanyang katawan. Ito ay ang madilim na daan. Mula nang umiral sa kanya ang dark path, nalaman ni James na kakaiba ang ausya nito. Sa simula, ito ay nagpakita ng sarili sa anyo ng isang batang tao. Habang tumataas ang kapangyarihan ni James sa mga landas, lumaki ang madilim na daan upang maging isang lalaking nasa hustong gulang na kamukha ni James. Gayunpaman, ang lalaki ay isang shell lamang o ang manifestation ng dark path. 2/3. Hindi ito nagtataglay ng anumang kakayahan na makipag-usap o magproseso ng mga kaisipan.
Kanina lang, may lumitaw na parang anino mula sa lalaki na siyang Dark Path. Ang figure ay ganap na itim mula ulo hanggang paa. Gayunpaman, masasabi ni James mula sa mga tampok ng mukha at pangkalahatang anyo ng figure na ang figure ay isang split image niya. Kasabay nito, isang misteryoso at komplikadong porma sayon ang lumitaw sa pinakamalalim na bahagi ng isip ni James. Ang kakaibang parang anino ay nagkatawang tao sa ibabaw ng porma sayon na iyon sa susunod na sandali. Namangha si James sa sitwasyon ngayon. Pagkatapos, sinubukan niyang ilipat ang figure gamit ang kanyang kalooban. Habang lumilitaw ang parang anino sa ibabaw ng porma sayon sa itaas ng kanyang ulo, isang napakalaking enerhiya ang nabuo. Ang enerhiya ay lumiwanag palabas at sinira ang espasyo sa paligid ni James halos kaagad. Napakalaking lakas. Hindi inasahan ni James na ang figure ay nakabuo ng isang aura na may antas ng quasi-chaos rank. Maaari nang ilabas ng figure ang ganitong dami ng kapangyarihan ngayon. Kung makabisado ang lahat ng variation para sa formation at patuloy na magsisikap sa pagperpekto nito, hindi ba mas madaragdagan pa nito ang kapangyarihan ng figure na ito? Napaisip si James. Humugot ng malalim na hininga ang lalaki. Pagkatapos, sinubukan niyang pag-aralan at unawain muli ang mahiwagang porma sayon. Sa kasamaang palad, si James ay hindi nakabuo ng mga bagong kombinasyon sa loob ng porma sayon sa kanyang kasalukuyang antas ng kaalaman at paglilinang. Sa kalaunan, nagpasya si James na isantabi ang bagay na ito sa ngayon at inalis ang pagbuo ng oras. Siya ay nawala at muling lumitaw sa airship kaagad. Lahat ng tao sa airship ay nakatingin kay James na parang nakakita ng multo. Napakamot si James sa tungki ng ilong. Tuldok tuldok tuldok. May dumi ba sa mukha ko? Tanong ni Winton, ano ang natutuhan mo mula sa Heavenly Tribulation? Secret yun. Binigyan siya ni James ng isang nakakatakot na ngiti. Nagpout si Waleria at nagreklamo, bakit mo ililihim sa amin? Mayroon kang huling pagkakataon. Ibuhos mo. To tell you the truth, hindi pa ako sure kung ano yung formation. Naiintindihan ko ang mga piraso at piraso nito. Nagkibit-balikat si James at dahan-daang umiling. Tanong ni Winona, paano ang malaanino na figure na lumitaw kasama ang porma sayon? Clone mo ba iyon? Hindi, at oo, sa ilang paraan. May nag-iisip na tingin sa mga mata ni James. Ngumisi si Zula, ano ang ibig sabihin nito? Kabanata 4779. Paano ko ito ilalagay? Pagkatapos ng maikling paghinto, nagsimula si James, noong kasisimula ko pa lang sa pagsasanay, nakagawa ako ng kakaibang ausia. Parang clone ko lang. Gayunpaman, hindi ito nagtataglay ng kakayahang magdala o kumonekta sa aking Zen. Pagkatapos nito, nawala ang ausia nang magawa kung may sama ang mga landas. Noong sinusubukan kong i-generate at i-decipher ang formation ngayon, ang ausia ng Dark Path ay biglang lumitaw muli. Lalong naguluhan ang iba matapos marinig ang paliwanag ni James. Samantala, sinuri ni James ang oras at napansin niyang milyon-milyong taon na ang lumipas mula noong una niyang nakatagpo ang Heavenly Tribulation. Ang aking mga pinsala na dulot ng Heavenly Tribulation ay medyo malala. Kailangan kong tumutok at gamutin sila kaagad. Dapat mong dalhin kami sa Aeternus District sa lalong madaling panahon. Pumasok si James sa kanyang silid pagkatapos sabihin iyon, iniwan ng iba na may pagtataka sa mga mukha. Sa loob ng kanyang silid, naglagay si James ng time formation bago niya sinimulang gamutin ang kanyang mga sugat. Habang ginagawa niya ang kanyang paggamot, sinubukan din ni James na pag-aralan ang mahiwagang porma sayon at ang malaanino na figure na nakatago sa pinakamalalim na recess ng kanyang isip. Aba! Ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay pagkatapos. Ang airship ay nagsimulang gumalaw sa utos ni Waleria sa susunod na sandali. Pagkalipas ng ilang segundo, nawala ang airship at nag-teleport sa isang bagong lokasyon na milyon-milyong milya ang layo. Pagkatapos, ang barko ay naglayag pasulong sa napakabilis. Ilang milyong taon ang lumipas nang ang kanilang airship ay patungo sa Aeternus District. Pagdating sa kanilang destinasyon, maingat na manonyebra ni Waleria ang barko habang patungo sila sa gitnang universo ng Aeternus District. Di nagtagal, nakarating sila sa labas ng gitnang universo ng Aeternus District.
Pumunta si Waleria sa kwarto ni James at kumatok sa pinto. James, lumabas ka na. Nakarating na kami sa Aeternus District. Matapos marinig ang ingay sa labas ng kanyang pinto, tinanggal ni James ang time formation at lumabas ng silid. Naisip ni Waleria na mas maganda ang hitsura ni James kaysa noong huli niya itong nakita. May kulay ka na ngayon sa pisngi. Mukhang halos gumaling ka na. Umiling si James. Malayo pa ako sa pagkamit ng ganap na paggaling. Ang mga pinsalang dulot ng heavenly tribulation ay hindi katawa-tawa. Kahit ngayon, hindi ko pa natatanggal ang mga markang iniwan ng mga pag-atake mula sa landas sa langit. Hindi ko maramdaman ang anumang bakas ng makalangit na landas mula noon sa iyo, gayunpaman. Sabi ni Waleria. Iyon ay dahil pinigilan ko ito. Pagkatapos sabihin iyon, tumigil si James sa pagsupil sa natitirang kapangyarihan ng landas sa langit na nananatili pa rin sa kanyang katawan. Halos agad na naramdaman ni Waleria ang lakas ng kapangyarihang iyon. Lumayo pa ng kaunti ang ginang para maiwasang mock-contact ang malisyosong kapangyarihan ng Heavenly Path. Mabilis na pinigilan ni James ang kapangyarihan ng landas sa langit. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa deck ng airship. Nagtipon na ang lahat sa deck nang makarating doon si James. Tanong agad ni Sochi nang makita niya si James. Anong gagawin natin ngayon, James? Tinitigan ni James ang universe na nasa harapan nila. Iyan ang gitnang universo ng Aeternus District. Tumango si Sochi. Ma'am, iyon ay ang Aeternus Universe, ang gitnang universo ng Aeternus District. Ito ay isang lugar kung saan tinawag ko ang aking tahanan. Gayunpaman, ito ay ninakaw mula sa akin. Sinasakop ito ngayon ng ibang mga magsasaka. Pinatay din ng mga taong iyon ang lahat ng miyembro ng pamilya ko. Ang malamig at nakakatakot na liwanag ay kumikinang sa mga mata ni Sochi habang inaalala ang mga nakaraang alaala. Ang mga inscription na naka-embed sa kanyang mga mata ay tila bahagyang kumikinang sa sandaling ito. Sabihin sa amin kung ano ang nangyari sa Aeternus District noon, udyok ni James. Sumagot si Sochi, ang pumatay sa aking ama ay isa pala sa kanyang mga nasasakupan. Ang pangalan niya ay Devon Hale. Nakamit ni Devon ang quasi-chaos rank. Tinambangan at pinatay ng lalaki ang aking ama. Pagkatapos, nakuha niya ang kontrol sa mga teritoryong dating pag-aari ng aking pamilya. Bukod pa riyan, nagawa ni Devon na kumbansihin ang ilan sa mga matatandang sakop ng aking ama na sumama sa kanyang puwersa. Mula noon, sinisikap nilang lipulin ang mga tapat na tagasunod ng aking ama. Nagtago na rin ako simula noon. Yun lang ang alam ko so far. Matagal na rin bago ako nakabalik dito, kaya hindi rin ako sigurado sa mga latest happenings sa Aeternus District. Kabanata 4780. Sa pagkakaalam ko, isang quasi-chaos rank cultivator lamang ang naninirahan sa gitnang universo ng Aeternus District, sa espiritual na bundok na dating pagmamay-ari ng aking ama. Ang Aeternus District ay nasa pinakahuli pa rin sa mga tuntunin ng kapangyarihan at impluwensya sa siyam na distrito. Mayroon lamang kaming maliit na mga nagsasaka ng quasi-chaos rank. Halos walang magsasaka ng chaos rank na handang manatili dito ng matagal. Para sa mga nagsasaka ng Kylem Acme rank mula sa Aeternus District, ang mga iyon ay halos hindi mabibilang na banta para sa mga taong tulad nina James at Waleria, pagninilay-nilay ni Sochi. Ibinaling niya ang tingin kay James. Iminungkahi ni Waleria sa nasasabik na boses, ano ang dapat ikatakot kung gayon? Ang lalaki ay isang quasi-chaos rank cultivator lamang. Papasok na ako doon at bugbugin ko muna siya. Pagkatapos, maaari na kayong pumasok at hawakan ang iba pang bagay. James interrupted her, hindi tayo dapat magmadali. Maaaring luma na ang impormasyon ni Sochi dahil matagal na siyang wala sa Aeternus District. Ang Aeternus Sect ay maaaring nakakuha ng mga bagong miyembro o naging mas makapangyarihan sa ilang paraan. Dapat nating imbestigahan bago magdesisyon sa ating susunod na hakbang. Bagamat sinabi ni James na tinutulungan niya si Sochi sa kanyang mga plano ng paghihiganti, ang tunay na intensyon ni James ay upang makakuha ng kontrol sa Aeternus Sect. Ang Aeternus Sect ay ang pinakamalaking organisasyon na may pinakamataas na antas ng kapangyarihan at awtoridad sa Aeternus District. Makukuha ko ang kontrol sa Aeternus District sa pamamagitan ng pagkakaroon ng Aeternus Sect sa aking pagkakahawak.
Susunod, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang pangalan at mga nagawa ng Aeterna sect sa panahon ng Joseph Gathering, pagninilay-nilay ni James. Kahit na hindi si James ang pinakamalakas na magsasaka sa kanila, itinuring pa rin siya ng kanyang mga kaibigan bilang pinuno ng kanilang grupo. Wala sa kanila ang nagpahayag ng anumang pagtutol sa kanyang mungkahi. Terra na. Sa utos ni James, lahat sila ay naglaho mula sa deck ng airship at nagteleport patungo sa Aeternus Universe. Sa punong tanggapan ng Aeternus sect, isang lalaking nakadilaw na robo ang nakaupo sa pinaka-prominenteng upuan sa paligid ng mesa ng pagpupulong. Ito ay si Devin Hale, ang kasalukuyang pinuno ng sekta ng Aeternus sect. Ang lalaki ay may mabigat na pangangatawan, at naaninag niya ang aura ng isang mahigpit, makapangyarihang pinuno. Maliban kay Devon, mahigit 20 iba pang dalubhasa at may karanasang magsasaka ang nakaupo sa paligid ng mesa sa pangunahing bulwagan. Maya-maya lang, isang mahina at husky na boses ang umalingaw sa buong silid. Sir Hale, wala ka bang natanggap na balita tungkol sa sagradong balumbon pagkatapos ng lahat ng oras na ito? Si Devon, isang quasi-chaos rank cultivator, ay tila medyo naguguluhan. Nagmamadali siyang sumagot, Mr. Dalibor, ginagawa ng ating mga tauhan ang kanilang makakaya para hanapin ito ngayon. Gayunpaman, ito ay medyo mahirap dahil ang Aeternus mantra ay nawawala sa halos 1,000,000 panahon. Nawala namin ang item ng ang anak ng dating leader ng sekta ay nakatakas mula sa Aeternus District, si Mr. Si Dalibor ay isang bata at gwapong lalaki na tila nasa mid-20s. Nang marinig ang mga salita ni Devon, ang lalaking naka-gray na roba ay galit na sumigaw, walang kwentang tanga. Bakit hindi mo magawa ang simpleng gawaing ito? Ubos na ang pasensya ko. Kung hindi mo pa rin mahanap ang Aeternus mantra bago mangyari ang Joseph Gathering, wala akong nakikitang punto para panatilihin ang Aeternus sect sa paligid. Kung isa si James sa mga dadalo sa pulong, makikilala niya kaagad na ang kausap lang ay walang iba kundi si Wyatt Dalibor. Naabot na ni Wyatt ang Terra Acme rank noong nakalaban niya si James sa kanilang huling laban. Bago ipinadala sa 9 District ng Endlos, nakapasok si Wyatt sa Boundless para sa ranggo ng Kylem Acme. Ang lalaki ay masigasig at patuloy na nagsasanay hanggang sa puntong ito. Tulad ni Winton, ipinadala si Wyatt sa siyam na distrito ng Endlos upang hanapin din ang mga sagradong balumbon. Nakilala ni Teresa si Wyatt at nagbahagi sa kanya ng maraming impormasyon na hindi alam ng karamihan sa mga tao. Idiniin din niya na dapat ibalik ni Wyatt ang lahat ng siyam na sagradong scroll sa kanilang kaharian.